Ineksperimentuhan nila siya noong bata pa siya at ginawa siyang Diyos. Sa kadiliman sa ilalim ng Tokyo, nagtitipo ng mayayamang piling tao sa isang underground arena upang panuurin ang mga halimaw na naglalaban-laban. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na mga manlalaro, mga artificial na nilalang na dinisenyo upang walang malayang kalooban, tanging ang likas na hilig na pumatay. Ang mga laban ay kumikita ng bilyon-bilyong kita mula sa sugal dahil mahilig ang mayayaman sa panunood ng mga labanang may dugo. Pero isang gabi, may nangyaring mali. Isang bagong manlalaro ang lumabas mula sa kanyang selda at pinatay ang siyentistang nagmamanman sa kanya. Pero sa halip na bulag na umatake, gumagawa ito ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang manlalaro noon. Nagsasalita ito. Sinabi nito sa isa pang manlalaro na iyon ang mga manunood. Ang arena ay nagiging isang massacre. 13 manlalaro ang tumakas patungo sa lungsod at nawala sa gitna ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, isang siyentista na nagngangalang Kanzaki ang tumakas mula sa pasilidad habang karga-karga ang isang bata sa kanyang mga bisig. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang amo, ngunit sinabi ni Kanzaki na sa kanya ang bata at naglaho sa gabi. Hindi naman talaga dapat umiral ang batang iyon. Ang Amaja Corporation ay lumikha ng mga manlalaro bilang libangan, ngunit lumikha rin sila ng ibang bagay. Isang sandata na dinisenyo upang manghuli at wasakin ang mga halimaw na kanilang nilikha. Tinawag nila itong ZET. Ngunit naniniwala si Kanzaki na nararapat mabuhay ang bata bilang tao. Kaya ninakaw niya si Z mula sa laboratorio, binigyan ng pangalang Jin dahil nangangahulugan itong tao, at pinalaki bilang kanyang apo sa mga squatter sa Tokyo. Naghahanap ang Amaja Corporation sa kanilang ninakaw na sandata mula noon. Si Jin ay isa ng teenager na nakatira kasama si Kanzaki sa Undertown, ang nakalimutang bahagi ng Tokyo kung saan pinababayaan ang mga walang tirahan at walang silbi na mabulok sa ilalim ng mga elevated highway. Walang dumadaloy na tubig, walang kuryente, walang pag-asa, tanging pagkaligtas lamang. Hindi siya pumapasok sa paaralan dahil hindi niya kayang bayaran. Wala siyang trabaho dahil walang tumatanggap ng mga bata mula sa mga squatter. Kaya ginawa niyang negosyo ang pagiging bayani. Kapag may ninanakawan o inaabuso, darating si Jin at mag-aalok ng tulong kapalit ng 10,000 yen. Walang pera, walang pagliligtas. Isang hapon, naipit ang isang babae sa isang eskinita ng 3 salarin na malinaw na hindi tatanggap ng hindi. Lumalabas si Jin sa tuktok ng isang pader at nag-aalok na iligtas siya sa kanyang karaniwang bayad. Desperada na siya kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Tumalon si Jin at winasak ang 3 salarin sa loob lamang ng ilang segundo. Gumagalaw siya na parang buong buhay na siyang nakikipaglaban, umiiwas sa kanilang mga atake sa pamamagitan ng pagtalon sa pagitan ng mga pader at pagpapatambo sa kanila gamit ang tumpak na mga suntok. Nagulat ang babae sa lakas ng random na teenager na ito. Ilang sandali lang, dumating ang isang batang nagngangalang Kugo na nakasuot ng parang bayaning kasuotan, galit dahil hindi siya tinawagan ni Jin para humingi ng tulong. Sinimulan niyang sermonan si Jin tungkol sa pagtutulungan at mga pamamaraan habang sinasabihan siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Konoha na kumalma. Obsesyon ni Kuga ang isang palabas sa TV na tinatawag na Alphas tungkol sa isang superhero na lumalaban sa kasamaan at nagpoprotekta sa mga inosente. Hinahatak niya si Jin sa mga pagpapatrolya sa paligid ng lungsod, nagkukunwaring kampyon ng katarungan. Sa tingin ni Jin ay walang silbi, pero sumunod siya dahil si Kuga lang ang kaibigan niya. Halata ang pagkakaiba sa kanila. Nakikita ni Kuga ang mga kriminal habang nakikita ni Jin ang mga taong nasa panganib. Naistalunin ni Kuga ang kasamaan habang si Jin naman ay gusto lang bayaran dahil may naiintindihan siya na hindi kailanman itinuro sa kanya ng pribilehiyong buhay ni Kuga. Unang-una ang kaligtasan, at hindi mapupuno ng hustisya ang iyong tiyan. Nang subukang bayaran ng babae si Jin, galit na hinayla siya ni Kuga dahil naniniwala siyang hindi dapat humingi ng gantimpala ang katarungan. Sumisigaw pa rin si Jin para sa kanyang pera habang hinihila siya ni Kuga. Sa parke, napansin ni Jin na may benda si Konoha sa kamay nito at ipinakita nito ang sarili niyang marka, isang simbolong hugis singsing na nakabaon sa palad niya at tinatawag niyang Angel's Ring. Sinabi ni Konzaki sa kanya na itago ito sa lahat, pero ipinapakita niya ito sa kanila dahil kaibigan niya sila. Sabi ni Konoha, gasgas lang ang benda niya,
kaya sinabi ni Jin na loayan niya ito dahil tinuruan siya ng lolo niya na may likas na kakayahan ang mga tao na gumaling. Hindi niya alam kung gaano siya nagkakamali. Mamaya ng araw na iyon, nakita ng babae si Jin at binayaran siya ng perang ipinangako niya. Ang pangalan niya ay Akami, at binigyan niya si Jin ng kanyang business card habang nangangako na bibili siya ng pagkain para sa kanya minsan. Ibinulsa ni Jin ang pera at umuwi ng hindi masyadong iniisip, pero nang dumating siya sa Undertown, may mali. Pula ang lahat ng bagay. Nakataboy ang mga bangkay ng kanyang mga kapitbahay sa lupa, kaya't nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Jin habang tumatakbo siya patungo sa kanyang bahay. Sa loob, nakasandal si Konzaki sa pader at puno ng sugat ang buong katawan. Hindi maintindihan ni Jin ang nakikita niya dahil akala niya natutulog lang ang lahat. Nagmamadaling pumunta siya kay Konzaki at sinubukang gisingin ito, nangakong lalagyan ng laway ang mga sugat nito dahil iyon ang laging itinuturo sa kanya ng kanyang lolo. Pero napabuntong hininga si Konzaki dahil alam niyang kasinungalingan ang sinabi niya kay Jin. Tinanong ni Jin kung bakit natutulog ang lahat, at sinabi ni Konzaki sa kanya na hindi sila natutulog. Wala na sila. Hindi naiintindihan ni Jin kung ano ang kahulugan ng salitang iyon, kaya ginamit ni Konzaki ang huli niyang lakas para mahigpit siyang yakapin at ibigay ang huli niyang aral. Karahasan ang nagdala sa lahat sa kanilang kasalukuyang kalagayan, at ito ang resulta na palagi niyang binabalaan siya. Pagkatapos ay huminto sa paghinga si Konzaki. Hindi pa rin naiintindihan ni Jin dahil sa tingin niya ay pagod lang ang kanyang lolo. Isinakay niya ang bangkay ni Konzaki sa kariton at hinayla ito sa malakas na ulan patungo sa kalapit na klinika, kinatok ang pinto at nagmakaawa para sa tulong. Binuksan ng may-ari ang pinto at humingi ng bayad, pero kaunting barya lang ang hawak ni Jin. Itinulak siya ng may-ari at isinara ng malakas ang pinto dahil wala siyang pakialam sa mga problema ng isang batang walang tirahan. Itinutulak ni Jin ang kariton sa gitna ng ulan, dumaraan sa mga bahay na may mainit na ilaw sa loob. Nakikita niya ang mga pamilyang magkakasamang kumakain ng hapunan, nagtatawanan, at masaya. Hindi niya maintindihan ang mga emosyong bumabaha sa kanyang katawan dahil hindi pa siya nakaramdam ng ganito dati. Sinusubukan niyang tawagan si Kuga gamit ang espesyal na teleponong pinagsaluhan nila, ngunit sa Amaji Mansion, nahuli siya ng ama ni Kuga na may hawak ng telepono at sinira ito bago pa man masagot ni Kuga. Nawala ang tawag sa kabilang linya ni Jin, kaya parang binaliwala siya ng kanyang nag-iisang kaibigan sa kanyang pinakamadilim na oras. Dahil sa desperasyon, naaalala ni Jin ang business card ni Akimi at hinanap siya. Agad niyang dinala sa ospital si Konzaki at ang bangkay nito nang walang pagtatanong. Pagdating ng mga detective, nakilala nila ang pattern ng sugat dahil tumutugma ito sa isang serial na umaatake na kanilang sinusubaybayan, ang taong tinatawag nilang Wind Monster. Napansin ni Detective Siyama kung gaano kalungkot at wasak ang itsura ni Jin sa loob. Inabot niya kay Jin ang isang pendant na pagmamay-ari ni Konzaki at sinabi sa kanya na kapag mahirap ang sitwasyon, dapat siyang manatiling matapang dahil hindi niya makikita ang pag-asa na nakahilata sa lupa. Nagtatanong si Jin kung ano ang pag-asa, kaya itinuro ni Siyama ang kwarto kung saan nagpapahinga si Akimi at sinabing siya na ang pag-asa niya ngayon. Nag-alok si Akimi na tanggapin si Jin nang walang pag-aalinlangan. Nililagwan niya ito, pinapakain, at itinuturing na parang pamilya. Sa bathtub, sinabi niya kay Jin na tigilan ang pagtawag sa kanyang lady, at sa halip ay tawagin siyang big sister. Tinanong niya kung nakaligo na ba siya kasama ang kanyang nanay noon, at sinabi ni Jin na wala siyang magulang, ang lolo lang niya. Mahigpit siyang niyakap ni Akimi dahil nakikita niya kung gaano siya nasaktan. Nakaramdam si Jin ng mga emosyon na hindi pa niya naranasan noon at nagsimula siyang umiyak nang hindi naiintindihan kung bakit dahil ang huling beses na may humawak sa kanya ng ganito ay bago huminto sa paghinga ang kanyang lolo. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Kinabukasan, magkasamang namili sina Jin at Akimi. Masaya siya at sinusubukan niyang maging masaya. Pero habang pauwi sila, biglang may lumabas na dila mula sa wala at tinusok si Akimi sa dibdib. Nahanap na ng serial na umaatake si Jin. Siya ay isang manlalaro, isang uri ng halimaw na parang kamelyo na kayang pahabain ang kanyang dila na parang talam. Ibinunyag niya na siya ang nagtapos kay Konzaki at sa lahat ng iba pa sa Undertown dahil partikular siyang naghahanap kay Jin. Nararamdaman niya kung ano talaga si Jin.
Nakatayo si Jean sa harap ni Akemi para protektahan siya, pero sinaksak siya ng halimaw sa dibdib at itinapon na parang basura. Bago matapos ng halimaw si Akemi, nagawa niyang patumbahin ito, ngunit sinugatan siya nito sa mukha at nag-iwan ng malalim na peklat. May nagising sa loob ni Jean. Nagbabago ang kanyang mga mata at tumutuwid ang kanyang buhok habang kumikidlat sa paligid ng kanyang katawan. Ang singsing ng anghel sa kanyang kamay ay nagsimulang kumikinang ng maliwanag dahil may isang bagay sa kaibuturan niya na tumutugon sa panganib. Sa isang pagsabog ng enerhiya, nagbago si Jean. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng itim na skin-tight suit na may mask-like na mukha, na nagpapatingin sa kanya na parang demonyo. Halos hindi pa nakakapagbulong ng isang salita, karisma, ang halimaw na kamelyo bago siya sinugod ni Jean at binura sa mundo sa isang hampas lang. Bumalik sa normal si Jean at agad nawalan ng malay dahil hindi kaya ng kanyang katawan ang pagod. Nang magising siya sa ospital, buhay pa si Akemi. May peklat ang mukha niya, pero nakangiti siya habang niyayakap niya si Jean. Sa ngayon, nakahanap na ng bagong pamilya si Jean. Lumipas ang mga taon at si Jean ay isa ng binata na naninirahan sa Undertown, patuloy pa ring naniningil ng 10,000 yen sa mga tao para iligtas sila. Si Akemi ay may maliit na tindahan ng pagkain sa malapit at nangangarap na makatipid ng sapat na pera para mapag-aral si Jean, ngunit sinabi ni Jean sa kanya na huwag nang mag-abala dahil okay lang siya na manatili sa piling niya magpakailanman. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mapaglarong kurot sa ulo. Samantala, si Kuga ang naging paboritong anak ng pamilyang Amagi. Siya ang kapitan ng kanyang soccer team sa high school, napapaligiran ng mga tagahanga na humahanga sa kanya, at patuloy pa ring nahuhumaling na maging bayani ng katarungan tulad ng paborito niyang karakter sa TV, si Alphys. Sa isang formal na salusalo na nagdiriwang ng kanyang mga nagawa, tinanong ng isang host si Kuga kung ano ang gusto niyang maging kapag nakapagtapos siya. Sinagot niya na gusto niyang maging bayani ng katarungan, at tumawa ang karamihan dahil sa tingin nila ay biro lang ito. Pero hindi tumatawa si Kuga dahil seryoso siya sa bawat salitang sinasabi niya. Binuo niya ang isang grupo ng mga dating empleyado ng Amagi Corporation na naniniwala sa kanyang pananaw. Nakabuo na sila ng mga prototype na gadget at nagpapatrolya sa lungsod tuwing gabi para maghanap ng mga krimeng mapipigilan. Kaya't nang magsimulang sunugin ng isang arsonist ang mga gusali sa buong Tokyo, nakita ni Kuga ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili bilang isang tunay na bayani. Ang sinunog ay talagang isang manlalaro na kayang lumikha at kontrolin ang apoy. Sinusunog niya ang mga gusali dahil lang gusto niyang makita ang mga bagay na nasusunog. Nararamdaman ni Jean kapag may mga manlalaro sa malapit, kaya napapansin din niya ang mga apoy. Pareho silang dumating sa isang nasusunog na gusali sa parehong gabi. Sa loob, nakulong ang isang pamilya dahil nawalan ng malay ang ina dahil sa bumagsak na stand. Kinakalkula ng Kuga ang mga panganib at nagtatapos na hindi nila kayang iligtas ang lahat. Kaya ang matalinong hakbang ay iwanan ang ina at iligtas ang mga bata. Ganap siyang hindi pinansin ni Jean. Binuhat niya ang ina, inilagay sa kama kasama ang mga bata, at sinabihang kumapit ng mahigpit. Pagkatapos, binuhat niya silang lahat sa ligtas na lugar sa pamamagitan ng isang gumuho na sahig, gamit lamang ang kanyang lakas ng loob dahil ayaw niyang iwanan ang sinuman. Nanunood si Kuga nang hindi makapaniwala dahil sinabi ng kanyang mga kalkulasyon na imposible ito. Gayunpaman, ginawa pa rin ito ni Jean. Pero hindi pa tapos si Jean dahil nasa loob pa rin ang nag-apoy. Ang problema ay naiwan ni Jean sa bahay ang kanyang espesyal na activation gum. Ang chewing gum na ito ay binuo ng Amagi Corporation upang tulungan si Jean na matrigger ang kanyang pagbabago ng walang matinding emosyonal na trauma. Kaya kung wala ito, hindi makakapag-transform si Jean kapag inutusan. Nakita ng susunog si Jean at agad nakilala kung ano siya. Nagiging tunay siyang anyo, isang nakakatakot na nilalang na apoy, at sinisimulang bugbugin si Jean habang tinutukso siya tungkol sa kung paanong mas mataas ang mga manlalaro kaysa sa mga tao at hindi na dapat magtago pa. Sinabi ni Jean sa kanya na tumahimik. Sinaksak siya ng susunog sa dibdib, ngunit sa halip na bumagsak, naramdaman ni Jean ang pag-activate ng singsing ng kanyang anghel dahil ang sakit ay nag-trigger ng isang bagay na malalim sa loob niya. Kinukubkob ng kidlat ang kanyang katawan habang nagiging ZET siya. Ginagamit ni Jean ang fire extinguishing spray ni Kuga para pigilan ang apoy na pagalingin ng halimaw,
Pagkatapos ay nilamon niya ito sa isang buhawi ng hangin na lubos na sumakal sa kanya dahil hindi makasunog ang apoy kung walang oxygen. Tapos na ang arsonist, pero may mali. Tumibok ang puso ni Jean ng isang beses pagkatapos ay tumigil. Bumagsak siya nang mabasag ang kanyang pendant sa lupa dahil hindi kaya ng kanyang katawan ang hindi kumpletong pagbabago. Kinuha ni Konoha ang basag na pendant kasabay ng pagdating ng mga bumbero. Dinala si Jean sa ospital sa kritikal na kondisyon. Sa ospital, nagdaos ng press conference ang media upang purihin si Kuga bilang bayaning nagligtas sa pamilya. Sinamantala ng kanyang ama ang pagkakataong ito upang i-promote ang teknolohiya ng Amagi Corporation. Alam ni Kuga ang katotohanan. Si Jean ang tunay na bayani, pero nananatili siyang tahimik dahil sinabi ito ng kanyang ama. Samantala, nalaman ng lolo ni Kuga na si Mitsugay ang tungkol sa pag-iral ni Jean. Siya ang chairman ng Amagi Corporation at ang lalaking orihinal na lumikha sa mga manlalaro dekada na ang nakalipas. Hinahanap niya si ZET mula nang nakawin siya ni Kanzaki, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad kunin si Jean. Nagising si Jean sa isang kakaibang silid at nakita niya si Akemi na hawak ng isang halimaw sa bintana. Sumisigaw si Jean na pakawalan siya. Ang singsing ng kanyang anghel ay kusang loob na nag-a-activate dahil sa sobrang galit niya. Sumasabog ang kidlat sa paligid ng kanyang katawan habang nagbabago siya at binabasag ang salaming hadlang na naghihiwalay sa kanila. Labanan niya ang halimaw gamit ang lahat ng lakas niya, pero hindi matatag ang kanyang kapangyarihan dahil hindi pa kumpleto ang kanyang pagbabago. Binugbog siya ng halimaw habang tinatawag siyang mahina at hindi buo. Sa sandaling tila walang pag-asa, umabot sa sukdulan ang galit ni Jean at tinapos niya ang halimaw sa isang suntok na nagwasak sa buong katawan nito. Ngunit nang makita ni Jean ang kanyang refleksyon sa salamin, natigilan siya dahil isang halimaw ang nakatingin sa kanya. Hindi niya nakikilala ang sarili niya. Ipinaliwanag ng isang siyentistang nagmamasid sa laban ang sitwasyon. Hindi kumpleto ang pagbabago ni Jean at mabilis na lumalala ang kanyang istrukturang selular. Kung hindi niya matatalo ang lahat ng kalapit na manlalaro, babagsak ang kanyang katawan dahil kailangan ng kanyang mga ZET factor na alisin ang lahat ng banta upang maging matatag. May isa pang manlalaro sa kwarto, si Akemi. Ayaw maniwala ni Jean at sumisigaw sa koponan ni Mitsugay na ibalik siya sa normal. Pero bago pa man mangyari ang anuman, binaril ng isa sa mga bodyguard si Akemi sa ulo. Napaluhod si Jean sa pagkasawi. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mitsugay ang katotohanan. Hindi talaga si Akemi iyon dahil isa lamang siyang clone, isang ilusyon na nilikha upang subukan ang emosyonal na limitasyon ni Jean. Ang tunay na Akemi ay buhay pa rin, patuloy na nagpapatakbo ng kanyang karinderya, at walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi halos may proseso ni Jean ito dahil niloko siya at ginawang sandata ang kanyang damdamin laban sa kanya. Maayos na nagpakilala si Mitsugay bilang chairman ng Amagi Corporation. Siya ang orihinal na lumikha ng mga manlalaro at inihayag ang lahat ng hindi kailanman nalaman ni Jean tungkol sa kanyang nakaraan. Si Jean ay nilikha sa Amagi Laboratories bilang isang sandata na dinisenyo upang madama at wasakin ang mga manlalaro. Tinawag siyang ZET ng mga siyentista, pero naniniwala si Kanzaki na nararapat mabuhay si Jean bilang tao. Kaya ninakaw niya ito mula sa lab at pinalaki bilang kanyang apo. Ngayon, kailangan ni Mitsugay ang tulong ni Jean dahil ang mga nakatakas na manlalaro ay naninirahan na kasama ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ang ilan ay mapayapang nagsama-sama habang ang iba naman ay lihim na umaatake sa mga tao. Si Jean lang ang makakahanap sa kanila. Tinanong ni Jean kung bakit niya tutulungan ang mga taong lumikha ng mga halimaw sa simula pa lang. Sinabi sa kanya ni Mitsugay ang masakit na katotohanan. Nararamdaman ng mga manlalaro si Jean kung paanong nararamdaman niya sila. Hanggat may Jean, nasa panganib ang lahat ng nasa paligid niya dahil hahabulin ng mga manlalaro ang sinumang may kaugnayan sa kanya. Ang tanging paraan para maprotektahan ang mga taong pinahahalagahan niya ay ang lumayo sa kanila magpakailanman. Tubos na nasaktan si Jean, ngunit pumayag siyang makipagtulungan kay Mitsugay sa ilalim ng ilang kondisyon. Gusto niyang ipagawa kay Mitsugay ang peklat sa mukha ni Akemi at tulungan siyang hanapin ang batang nawala niya ilang taon na ang nakalipas. Bilang kapalit, si Jean ay magiging ZET at hahabulin ang mga manlalaro. Mula sa sandaling ito, tinalikuran ni Jean ang kanyang buhay bilang tao.
Dinala ni Mitsugay si Jin sa malalim na ilalim ng lupa sa isang lugar na tinatawag na Forgotten Land, ang mga labi ng orihinal na laboratorio ng manlalaro. May malaking aparato doon na tinatawag na Ring of Exposure, na ginamit upang pilitin ang mga manlalaro na ibunyag ang kanilang tunay na anyo. Ang singsing ng anghel ni Jin ay konektado rito sa paanuman, bagaman kahit si Mitsugay ay hindi lubos na nauunawaan ang koneksyon. Habang umaalis si Jin sa pasilidad, dumaan siya sa carinderia ni Ekami nang hindi humihinto. May nararamdaman siyang may mali at tumatakbo palabas, nalilito dahil alam niyang may makikita sana siya. Pero wala na si Jin dahil hindi niya kayang ilagay sa panganib siyang babae. Dumating si Konoha sa tindahan ilang sandali pagkatapos. Nag-usap sila ni Ekami tungkol kay Jin, at ibinigay ni Ekami sa kanya ang pendant ni Kanzaki dahil naniniwala siyang mas malamang na makita muli ni Konoha si Jin. Nanunood mula sa anino, ngumingiti ang isang lalaking nagngangalang Haitani dahil matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Lumipas ang 2 taon. Nagsasanay si Jin ng palihim sa pasilidad ni Mitsugay. Sinuri at sinuri ang kanyang katawan upang makagawa ng mga espesyal na kagamitan, isang pasadyang kasuotan na sama-sama sa kanyang katawan sa panahon ng pagbabago, at espesyal na chewing gum na nagpapasigla sa kanyang Z-up factors upang makapagbago siya ng walang emosyonal na trauma. Mas malakas na siya ngayon, mas mabilis, at mas kontrolado. Ngunit hindi pa rin kumpleto ang kanyang pagbabago dahil hindi alam ng mga siyentista kung paano siya itutulak sa susunod na antas. Bumalik si Jin sa Undertown at naging tahimik na tagapagtanggol. Lumalaban siya sa mga manlalaro sa dilim at hindi kailanman nagpapakita sa sinuman mula sa kanyang nakaraan. Napansin ng mga walang tirahan na bumaba ng husto ang marahas na krimen, pero hindi nila alam kung bakit dahil si Jin ay nag-ooperate ng mag-isa. Si Kugo naman, 2 taon nang nagdurusa dahil alam niyang si Jin ang tunay na bayani noong sunugin ang bahay. Alam niyang natakot siya habang nagailigtas ng buhay si Jin, at kinakain siya ng pagkasala. Ang kanyang katulong, si Hayami, ay matagal nang nagtatrabaho sa isang lihim na proyekto, isang suit na nagpapahusay sa pagganap na ginaya sa paboritong anime hero ni Kuga, si Alphys. Ang suit ay gumagamit ng teknolohiya ng Amagi Corporation upang mapahusay ang lakas, bilis, at kakayahan sa pakikipaglaban ng nagsusuot. Kaya nang makita ni Kuga ang prototype, napaiyak siya dahil ito na ang kanyang pagkakataong maging tunay na bayani. Pero may ibang tao na matagal nang nanunood kay Kuga. Isang kakaibang matandang lalaki na nagngangalang Jiro ang nagmamatsyag sa kanya at sinusubok ang kanyang kahulugan ng katarungan. Galit si Jiro sa pamilyang Amagi dahil nilibing siyang buhay ng ama ni Kuga na si Seizo ilang taon na ang nakalipas para takpan ang mga eksperimento sa mga manlalaro. Ang anak ni Jiro, si Ichiro, ay namatay sa ilalim ng lupa na kulungan na iyon. Pero hindi na natiling patay si Jiro dahil ginamit niya ang DNA ng manlalaro para buhayin ang kanyang anak at panatilihing buhay ang sarili sa pamamagitan ng galit. Ngayon, ang dalawa sa kanila ay nagpaplano ng paghihiganti laban sa pamilyang Amagi kasama ang mahiwagang Haitani. Sa isang kaganapan sa pamamahagi ng pagkain sa Undertown, namimigay ng pagkain sa mga walang tirahan si Konoha at ang kanyang ina. Dumadaan si Jin at agad siyang nakilala ni Konoha. Hinahabol niya ito at sinasabing nakikita pa rin niya si Akimi kung minsan. Binanggit niya na nakatanggap si Akimi ng sulat na nagsasabing nagkita muli si Jin sa kanyang mga magulang. Huminto si Jin sa paglalakad dahil alam niyang kasinungalingan ang sulat na iyon, na ginawa ng grupo ni Mitsugay para ipaliwanag ang pagkawala niya. Sinabi niya kay Konoha na tigilan na ang paglapit sa kanya, pagkatapos ay umalis nang hindi tumitingin sa likod dahil naaalala niya ang sinabi ni Mitsugay tungkol sa mga manlalarong nagtatarget sa sinumang malapit sa kanya. Hindi maintindihan ng Konoha kung bakit siya naging ganito kay Senggit. Pinapanood niya siyang umalis habang hawak pa rin ang pendant na pinangangalagaan niya sa loob ng maraming taon. Pagdating ni Jin sa bahay, nakita niya ang isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagtatago sa kanyang aparador na nagngangalang Hanako. Takot na takot siya dahil nakita niyang natunaw ng isang halimaw ang mukha ng isang lalaki at tumatakbo na siya mula noon. Sinabi ni Jin sa kanya na umalis, pero tumanggi siya dahil takot siyang mag-isa. Sa kabila ng mas mahusay niyang pag-iisip, pinayagan ni Jin na manatili siya. Nang gabing iyon, naramdaman ni Jin ang panganib at tumakbo sa labas upang imbestigahan, iniwan si Hanako sa loob.
Hinabol siya ng halimaw na naghahanap sa kanya. Ito ang kasama ng Sand Monster, isang manlalarong may uri ng insekto na may kakayahang lumikha ng mga clone. Dalawa sa kanila ang nag-corner kay Hanako at nagsimulang mang-insulto sa kanya tungkol sa kung gaano siya kawalan ng halaga. Lumalabas si Jin at nag-aalok na iligtas siya sa halagang 10,000 yen. Pumayag siya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Isa sa mga lalaki ang nanunuya sa kanya dahil naninangil siya ng pera, kaya pinabagsak ni Jin ang lahat ng mga ito sa isang iglap. Pero nakaligtas ang Sand Monster sa kanilang nakaraang paghaharap. Nagiging tunay na anyo siya at inaatake si Jin, na hindi makapag-transform dahil nakalimutan niya ang kanyang activation gum sa bahay. Brutal ang laban dahil naglalabas ang katawan ng Sand Monster ng mga nakakalasong partikulo na nagsisimulang tunawin ang balat ni Jin. Sa sandaling tila walang pag-asa, sa wakas ay kusang nag-activate ang singsing ni Jin. Sinira niya ang katawan ng halimaw, pero hindi niya napansin na ang ulo ng halimaw ay naging insekto at gumapang palayo. Nagsisimulang matuno ang katawan ni Jin dahil buhay pa ang manlalaro sa isang lugar. Dumating ang tagalinis, isang nakabalot na figure na naglilingkod sa isang komunidad ng mga manlalaro na tinatawag na evils. Ang kanyang trabaho ay alisin ang sinumang manlalaro na lumalabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga tao, kaya tinapos niya ang ulo ng Sand Monster at iniligtas ang buhay ni Jin. Pero pagkatapos ay hinawakan niya si Jin ng kanyang espada. Walang nangyayari. Nalilito ang sweeper dahil dapat ay matuno ang sinumang manlalarong mahawakan niya, pero hindi natunaw si Jin dahil hindi siya manlalaro. Pero hindi rin siya tao. Bago pa man makapag-imbestiga pa ang tagalinis, lumitaw si Haitani mula sa mga anino. Sinabi niya sa tagalinis na lumayo dahil hindi niya problema si Zeth. Tinanong ni Jin kung sino si Haitani, at ngumiti lang si Haitani dahil matagal na niyang pinagmamasdan si Jin. Naaalala pa niya ang araw na ipinanganak si Zeth. Sinabi niya kay Jin na alagaan ng mabuti ang batang dala niya, pagkatapos ay naglaho sa kadiliman. Ipinaliwanag ng koponan ni Mitsugay kung ano ang nangyari. Ang tagalinis ay nagtatrabaho para sa isang komunidad na tinatawag na Evils, mga manlalarong nagpasya na mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao. Mahigpit ang kanilang mga patakaran, at sinumang manlalaro na lumabag sa mga ito ay aalisin ng sweeper. Pero tila iba ang larong nilalaro ni Haitani dahil siya ay isang masamang nilalang na nagmamanipula sa parehong tao at manlalaro para sa sarili niyang layunin. Samantala, sa wakas ay natanggap na ni Kuga ang kanyang natapos na alpha suit. Puting baluti ito na may pakpak sa noo at lumulutang na kapa, eksaktong katulad ng paborito niyang bayani sa anime. Umiiyak siya kapag nakikita niya ito dahil ito ang lahat ng pinangarap niya. Pero naghanda si Jiro ng isang pagsusulit. Tinawagan niya si Kuga at sinabing 3 sa kanyang mga tagahanga na babae ang aatakihin maliban kung ililigtas niya ang mga ito. Pero may kapalit. Ang kapatid niyang si Konoha ay di umano'y nalulunod sa swimming pool ng paaralan sa parehong oras. Ang Kuga ay makakapagligtas lamang ng isang grupo, ang mga tagahanga o ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang pumili. Pinili niya ang kanyang kapatid na babae. Pagdating niya sa pool, maayos na maayos si Konoha dahil hindi naman siya kailanman napahamak. Ang buong bagay ay isang pandaraya. Ang 3 bentilador ay wala na magpakailanman. Tinawagan ni Jiro si Kuga pabalik at sinabihan siya na bumagsak siya sa pagsusulit dahil ang tunay na bayani ay nagal iligtas ng mga estranghero, hindi ng pamilya. Hindi dapat personal ang hustisya. Nalungkot si Kuga dahil sinubukan niyang maging bayani. At 3 inosenteng tao ang nawala dahil sa kanyang desisyon. Kasabay nito, nakasalubong ni Jin si Konoha habang naglalakad kasama si Hanako. Nakita ni Konoha na nakakapit si Hanako sa braso ni Jin, at nalungkot siya dahil balak niyang ibalik ang pendant nito. Sinabi ni Jin sa kanya na tumigil sa pagpunta sa kanila dahil naaalala niya ang babala ni Mitsugay tungkol sa mga manlalarong nagtatarget sa sinumang malapit sa kanya. Hindi naiintindihan ng Konoha. Pinapanood niya itong lumakad palayo kasama ang ibang babae at parang may nabasag sa loob niya. 2 magkapatid na halimaw na insekto ang kumilos. Dinala nila si Konoha at ang kaibigan niyang si Tomomi para maengganyo si Jin sa isang bitag. Ang isang kapatid ay nakikipaglaban kay Jin sa mga bubungan habang ang isa naman ay pinahihirapan ang mga babae sa isang nakatagong silid.
Malaking pagkatalo si Jean dahil kapag walang activation gum niya, hindi siya makakapag-transform. Binugbog siya ng halimaw hanggang sa mapuno siya ng dugo habang tinutukso siya tungkol sa kanyang kahinaan. Pero tumatanggi si Jean na sumuko dahil patuloy niyang iniisip na nasaktan si Konoha at Tomomi sa isang lugar na malapit lang. Iniisip niya kung ano ang kahulugan ng pagprotekta sa isang tao, at ang bigat ng buhay ng ibang tao ay nagpapabigat sa buong katawan niya. Napagtanto niya na ganito talaga ang pakiramdam kapag may pinagmamalasakitan, kaya nagpasya siyang patuloy na lumaban anuman ang mangyari sa kanyang katawan. Ang kanyang mga Z-factor ay kusang tumataas dahil ang kanyang determinasyon ay nagtitrigger ng isang bagay na malalim sa kanyang kalooban. Samantala, pinahihirapan naman ng isa pang halimaw na insekto ang Konoha. Hinahayaan niyang dumuygo ang leeg nito ng sapat lang dahil gusto niyang takutin ito. Napakatindi ng trauma kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog. Dumating si Kuga suot ang kanyang alpha suit at nakitang sugatan ang Konoha. Dinala niya siya sa kaligtasan pero nawalan siya ng maraming likido. Sa wakas ay natagpuan ni Jean ang silid kung saan nakakulong ang mga babae at pinalaya niya sila. Pero bago pa sila makatakas, sinaksak siya ng halimaw na insekto sa dibdib mula sa likod. Dapat tapos na si Jean, pero sa halip, nag-activate ang singsing ng kanyang anghel. Huminto ang kanyang pagbabago dahil hindi siya sapat ang lakas para maabot ang buong kapangyarihan. Doon lumitaw si Haitani. Sinabi niya kay Jean na hindi nasakit ang susi sa kanyang pagbabago, dahil lumipas na si Jean sa yugtong iyon. Ang kailangan niya ngayon ay ibang-iba. Hinugot ni Haitani ang isang stake na gawa sa mga piraso ng Ring of Exposure, ang malaking aparato mula sa Forgotten Land na nagpipilit sa mga manlalaro na ibunyag ang kanilang tunay na anyo. Sinabi niya kay Jean na ang stake na ito ay may kaugnayan sa singsing ng kanyang anghel sa mga paraang hindi rin naiintindihan ni Mitsugay. Pagkatapos ay sinaksak niya ito sa dibdib ni Jean. Ang sakit ay higit pa sa anumang naranasan ni Jean. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan habang sumisipsip ang karne sa kanyang laman. Sumabog ang kidlat sa paligid niya habang nabuo ang isang puting bilog sa gitna ng kanyang dibdib, at pagkatapos ay sumabog si Jean. Isang haligi ng pulang liwanag ang tumataas sa kalangitan, nakikita mula sa buong lungsod. Sinisira ng shockwave ang gusaling nakapaligid sa kanya dahil napakalaki ng paglabas ng enerhiya. Kapag kumupas ang liwanag, tuluyan nang nakamit ni Jean ang kanyang ganap na anyo. Pula ang kanyang katawan imbes na puti. Mas mahaba at matalas ang kanyang sungay. Napakalakas ng kanyang aura dahil mukha siyang hari ng mga demonyo. Nanunood si Haitani nang may kasiyahan dahil sa wakas ay isinilang na ang karisma. Ang pulang anyo ni Jean ay higit pa sa anumang inaasahan ng sinuman. Lumalaki ng husto ang bilis niya kaya halos hindi na siya masundan ng mga tracking system. Ang lakas niya ay hindi mapapantayan, at ang singsing ng kanyang anghel ay mayroon na ngayong nakakatakot na bagong kakayahan. Maaari nitong pilitin ang sinumang manlalaro na malapit sa kanila na bumalik sa kanilang tunay na anyo laban sa kanilang kalooban. Hinabol ni Jean ang natitirang halimaw na insekto at inaktibo ang kanyang singsing. Sinusubukan ng halimaw na lumaban, ngunit ang kapangyarihan ng singsing ng paglalantad ay nagtagumpay sa kanyang pagpipigil sa sarili dahil napakalakas nito para labanan. Durog ang kanyang pagbabalat kayo bilang tao nang mahayag ang kanyang tunay na anyo. Sinusubukang lumaban ng halimaw, pero iniiwasan ni Jean ang bawat atake na parang mabagal ang kilos. Madali niyang pinipigilan ang halimaw dahil napakalaki ng agwat sa lakas. Lumalabas si Haitani at sinasabihan si Jean na tapusin siya. Galit na galit ang halimaw na insekto dahil si Haitani ang unang naghikayat sa kanya na atakehin si Jean. Pero inamin ni Haitani na ginamit lang niya ang magkapatid para tulungan si Jean na maabot ang kanyang huling anyo dahil hindi naman siya nagmamalasakit sa kanila. Mga kasangkapan lang sila. Tinapos ni Jean ang halimaw ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay sinira niya ang clone na lumabas mula sa katawan nito bago pa ito makatakas. Pero may mali. Biglang pumutok ang orb sa dibdib ni Jean at nagsimulang magbago bago ng husto ang kanyang kapangyarihan. Bumabalik siya sa kanyang puting anyo dahil hindi kayang panatilihin ng kanyang katawan ang pulang pagbabago. Samantala, nakikipaglaban si Kuga sa isa pang halimaw na insekto gamit ang kanyang alpha suit. Ang halimaw ay maaaring lumikha ng walang limitasyong mga clone, na nagpapahirap na matapos ito ng permanente.
Unang beses magkasama sina Jin at Kugo mula noong bata pa sila. Pinag-uugnayan nila ang kanilang pag-atake para maalis ang pangunahing halimaw at lahat ng mga clone nito ng sabay-sabay dahil yun lang ang paraan para mapigilan ang kanyang pagbabagong buhay. Kapag natapos ang labanan, bumabalik si Jin sa kanyang anyong tao. Sa wakas ay nakita ni Kuga ang mukha niya at napagtanto na si Jin pala ang buong panahong iyon. Naiyak siya dahil si Jin ang naglalaban sa mga halimaw mag-isa sa buong panahong ito habang naglalaro lang si Kuga na parang bayani. Dinudurog siya ng pagkasala. Binuhat ni Jin si Hanako pabalik sa bahay. Nagising siya at niyakap siya habang umiiyak dahil takot na takot siya. Humihingi ng paumanhin si Jin dahil iniwan niya siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ni Jin na may makalapit sa kanya. Gusto ni Kuga ng mga sagot. Dinala siya ni Mitsugay at Jin sa pasilidad ng pananaliksik at inihayag ang lahat. Ang mga manlalaro, ang mga arena, si Zet, ang buong madilim na kasaysayan ng Amegi Corporation. Nagulat si Kuga nang malaman ang ginawa ng kanyang pamilya, pero natuwa rin siya. Sinabi niya kay Jin na dapat silang maglaban ng magkasama tulad noong bata pa sila dahil maaari silang maging magkasosyo sa hustisya. Pinatigil siya ni Jin dahil hindi naman sila kailanman naging magkasama. Ipinakita ni Kuga kay Jin ang guhit ng kanyang pulang Z form at iminungkahi na tawagin siyang Zetman. Sinabi ni Jin sa kanya na itago ang guhit at tigilan ang pagtrato rito na parang laro dahil hindi masaya ang paghahanap ng mga manlalaro, ito ay kaligtasan. Sa ospital, tinanong ni Konoha sina Jin at Kuga tungkol sa mga halimaw. Naalala niya ang sinabi ng halimaw na insekto tungkol sa paglikha ng mga manlalaro ng pamilyang Amagi, kaya gusto niya ang katotohanan. Nagsisinungaling si Jin at sinasabi sa kanya na wala rin silang alam. Nalilito si Kuga, pero alam ni Jin na ang pagsasabi nito sa Konoha ay maglalagay lamang sa kanya sa mas malaking panganib dahil may mga bagay na mas mabuting hindi na lang sabihin. Mamaya, dinala ni Jin si Hanako sa kanyang bahay, at magkasama silang nagpalipas ng gabi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinayagan ni Jin ang kanyang sarili na mangarap tungkol sa isang normal na kinabukasan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makatipid, bumili ng bahay, at magsimula ng pamilya. Naantig si Hanako dahil walang sinumang nakipag-usap tungkol sa kinabukasan kasama siya noon. Sinabi niya kay Jin na gusto rin niyang maging pamilya nito. Naghalikan sila, pero sa pasilidad ng pananaliksik, may isa pang lihim na ibubunyag si Mitsugay. Dinala niya si Jin sa isang nakatagong silid sa ilalim ng lupa. Sa loob ay may tangke na puno ng likidong pang-preserba. Lutang sa tangke ang ulo ni Kanzaki. Napaluhod si Jin. Ipinaliwanag ni Mitsugay na nasira ang katawan ni Kanzaki, ngunit ang kanyang utak ay maaaring may salba. Pinanatili nilang buhay siya sa lahat ng taong ito sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang isip bilang databank. Lumilitaw ang mga iniisip ni Kanzaki sa screen ng computer. Tinanong niya si Jin kung kumusta na siya. Tinanong niya kung may natitira pa bang redstone si Jin mula sa kanyang pendant. Hindi makapagsalita si Jin dahil nakatitig lang siya sa lumulutang na ulo ng kanyang lolo habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sinabi ni Mitsugay kay Jin na si Kanzaki lang ang nakakaalam kung paano makumplito ang kanyang pagbabago. Pero wala nang pakialam si Jin sa kapangyarihan. Lumakad siya patungo sa tangke at tiningnan ang kanyang lolo sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga cable dahil gusto niyang tuluyan ng magpahinga sa kapayapaan ang kanyang lolo. Lumalabas sa screen ang huling mensahe ni Kanzaki, na nagtatanong kay Jin kung kumusta na siya. Sumagot si Jin sa pamamagitan ng kanyang luha, sinasabi sa kanyang lolo na maayos naman siyang kumakain. Naging madilim ang screen. Kumilos na si Haitani. Gamit ang DNA ni Jin mula sa mga nakaraang laban, lumikha siya ng 2 clone at ipinadala ang mga ito sa Amagi Mansion. Ang kanilang misyon ay nakawin ang pendant ni Jin dahil naglalaman ito ng redstone na binanggit ni Kanzaki sa kanyang huling mensahe. Sinalakay ng mga clone si Konoha sa kanyang silid tulugan. Takot na takot siya dahil eksaktong-eksakto ang hitsura nila kay Jin. Dumating ang tunay na Jin kasama sina Kuga at Mitsugay sa tamang oras. Ang mga clone ay hindi perpekto at nagsisimulang matuno sa labanan, ngunit isa ang nakatakas kasama ang pendant. Pagkatapos ay sumabog ang mansyon.
Nagtanim si Jiro ng mga pampasabog sa buong gusali habang abala ang lahat sa pag-atake ng mga klon. Ang bahay ng pamilyang Amagi ay nawasak sa isang malaking bolang apoy. Nakaligtas ang Konoha, ngunit wasak ang kanyang tiwala dahil nakita niyang sinubukan siyang sakta ng perpektong kopya ni Jin. Paano pa siya magtitiwala sa sinuman ngayon? Samantala, lalong lumalala ang sakit ng ulo ni Hanako dahil nag-aaway siya sa kanyang mga magulang tungkol sa mga pagpipilian niya sa buhay. Pakiramdam niya walang nakakaintindi sa kanya kundi si Jin. Bumabalik siya sa kanya at inamin ang lahat. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mabubuhay nang wala siya dahil gusto niyang maging pamilya nito. Tinakap siya ni Jin at hinalikan dahil pinayagan niya ang sarili niyang maging masaya kahit isang beses lang. Pero sa buong lungsod, kay Haitani na ang lahat ng kailangan niya. Nagtipon siya ng hukbo ng mga manlalaro na pagod nang magtago sa gitna ng mga tao. Nasa kanya ang redstone mula sa pendant ni Jin, at may plano siya na magbabago sa mundo magpakailanman dahil ilalantad niya ang pagkakaroon ng mga manlalaro sa buong sangkatauhan. Samantala, kinontak ng masamang amo si Jin at humingi ng tulong niya para pigilan si Haitani. Pumayag si Jin dahil kailangang pigilan si Haitani bago niya masira ang lahat. Nakatayo si Kuga sa gilid ng swimming pool ng paaralan. Tumulutang si Konoha sa likod niya sa tubig at nakatingala sa kisame na gawa sa salamin. Mukhang kalmado ang kanyang mga mata, pero mukhang tensyonado ang kanyang katawan. Bigla siyang gamulong at lumubog sandali. Akala ni Kuga nalulunod siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis na tumayo si Konoha at sinabing nag-e-ensayo lang siya. Sabi niya may swim test siya sa susunod na linggo at gusto niyang maiwasan ang kahihiyan. Tumahimik sandali si Kuga. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan nito at naalala ang sinabi nito minsan tungkol sa katarungan niya, na gusto lang niya ng papuri. Naaalala ni Kuga ang araw na sinabi ni Konoha na nasisiyahan siya sa katarungan dahil lang pumapalakpak ang mga tao pagkatapos. Naaalala niya ang hindi sigurado niyang ngiti at nararamdaman kung gaano ito kasakit. Tumingin si Kuga sa kanya at sinabing lalakas siya. Sabi niya ipapakita niya sa kanya kung ano talaga ang kahulugan ng hustisya niya. Nakangiti si Konoha sa magiliw na paraan, ngunit nararamdaman niya na hindi siya lubos na naniniwala sa kanya. Sa kanyang isipan, nagpasya siya na iba na ang mga bagay ngayon. Sa base ng Alpha, nakatayo si Kuga sa harap ng kanyang koponan. Naghihintay sa kanya ang puting suit na may pangalang Alpha. Sinusuri ng koponan ang mga sistema at ang mga armas. Tumango si Kuga sa kanila at sinabihan silang sabihin sa kanyang ina na hindi siya dapat mag-alala. Nakatayo si Hayami malapit sa kanya at mukhang seryoso. Sinabi niya kay Kuga na baka isang patibong ang impormasyon mula kay Jiro Nakaita. Sumagot si Kuga na alam niya, ngunit hindi niya maaaring balewalain ang anumang impormasyon na may kinalaman sa Konoha. Sumakay siya sa sasakyang pangtransportasyon at naghandang umalis patungo sa lugar na pipiliin ni Jiro. Sa Undertown, nakahiga si Jin sa kama kasama si Hanako. Naghahinga sila sa ilalim ng iisang kumot at magkalapit ang kanilang mga katawan. Sinandol ni Hanako ang ulo niya sa dibdib niya at ngumiti. Mahigpit siyang yakap ni Jin at nakatingala sa kisame. Sabi niya gusto niyang makatipid. Sabi niya gusto niyang bumili ng bahay balang araw at gusto niyang tumira doon kasama siya bilang pamilya. Namumula si Hanako at nakaramdam ng halo ng pagkabigla at kaligayahan. Naalala ni Jin ang araw na iniligtas niya si Hanako mula sa manlalaro ng buhangin. Naaalala niya kung paano siya humingi ng pera tulad ng palagi niyang ginagawa at kung paano siya hindi binabayaran nito. Biglang naaalala rin ito ni Hanako at sinasabing hindi pa rin niya nababayaran ito sa pagligtas sa kanyang buhay. Umiti si Jin at sinabing hindi na niya kailangang magbayad. Sabi niya, pamilya na niya ngayon siyang babae at hindi na kailangan ng gantimpala para sa pagtulong sa kanya. Naramdaman ni Hanako ang ginhawa at kagalakan at mas lalo siyang lumapit sa kanya. Naghalikan sila at nag-enjoy sa tahimik na sandaling magkasama. Nagsimulang umalog ang telepono ni Jin. Sinusuri niya ang screen at nakita ang pangalan ni Kuga. Sumagot si Jin at narinig niyang nagsalita si Kuga ng may pagmamadali. Sabi ni Kuga, lalabas siya dahil sa isang mensahe tungkol sa Konoha. Narinig ni Jin ang tensyon sa boses ni Kuga at napagtanto na may seryosong nangyayari. Narinig din ni Hanako ang pangalang Konoha at nagbago ang kanyang mukha.
Sinabi ni Jin kay Hanako na kailangan na niyang umalis at ipapaliwanag niya ang lahat kapag bumalik siya. Iniwan niya ang kanilang maliit na tahanan na may mabigat ngunit desididong puso. Sa isang paradahan sa loob ng lungsod, naghihintay si Kuga sa kanyang casual na damit na may kalapit na kaso ng kanyang armas. Dumating at huminto ang kotse ni Jiro. Sinabi ni Jiro kay Kuga na sumakay na dahil ipapakita niya sa kanya kung nasaan ang kapatid nito. Sumakay si Kuga sa upuan ng pasahero. Sinusubaybayan ng koponan ng Alpha ang sasakyan sa kanilang monitor at nakikipag-usap kay Kuga sa pamamagitan ng communicator. Mahinahong nagmamaneho si Jiro sa mga kalye at nananatiling mapaglaro ang tono ng kanyang boses. Sabi niya gusto niyang bigyan ng isa pang pagsubok si Kuga tungkol sa katarungan. Sinilaban siya ni Kuga at sinabing gusto lang niya ang Konoha. Huminto ang kotse sa pulang ilaw. Biglang sinabuyan ni Jiro ng isang bagay ang mukha ni Kuga. Naramdaman ni Kuga ang pagtusok sa kanyang ilong at lumabo ang kanyang paningin. Hamina ang kanyang katawan sa loob ng ilang segundo at nawalan siya ng malay sa upuan. Nagsisimulang kumurap ang signal ng pagsubaybay sa pangunahing screen ng Alpha. Tinatawag ng koponan ang pangalan ni Kuga, ngunit nagiging hindi matatag ang signal. Sa loob ng base, nakaupo si Hayami sa pangunahing console. Iniulat ng koponan na nawala ang signal ni Kuga. Sabi ni Hayami, dapat mayroon talagang pagkagambala at nagkunwaring inaayos ang sistema. Sa katotohanan, sinasadya niyang babaan ang saklaw ng pagsubaybay. Sumandal siya at sinabi sa iba na susubukan niyang ibalik ang signal, ngunit iba ang ipinapakita ng kanyang mga mata. Pabalik sa silid kung saan nakahiga si Kuga, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at napagtanto na nakahiga siya sa isang kama sa loob ng isang hindi pamilyar na gusali. Bahagyang sumasakit ang ulo niya. Napansin niya na nakalatag sa tabi niya ang kanyang mga sandata at may naglagay ng earpiece sa kanyang tainga. Naririnig ang boses ni Jiro sa pamamagitan ng aparato. Sabi ni Jiro, nagsimula na ang bagong pagsusulit. Sabi niya, may dala pa rin si Kuga ng kanyang mga armas at walang signal ng telepono dito. Idinagdag niya na kailangang mag-isa si Kuga sa pagsusulit na ito. Tumayo si Kuga at sinuri ang pinto. Binuksan niya ito at pumasok sa isang pasilyo. Sa huli, nakakita siya ng malaking silid kainan na puno ng mga batang babae. Nakaupo sila sa mahabang mesa at nag-uusap. Napansin siya ng ilan sa kanila at itinuro siya ng may pananabik. Itinatago ni Kuga ang kanyang baril sa likod niya at sinusubukang maging normal. Sinabi ni Jiro sa kanya na ang mga batang babaeng ito ay kanyang mga tagahanga. Sinasabi niya na kinidnap sila at kailangang magpasya si Kuga kung ililigtas niya sila o kung pupunta siya para hanapin si Konoha. Naaalala ni Jiro ang nakaraang pagsusulit kung saan 3 babae ang namatay nang piliin ni Kuga ang kanyang kapatid. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang mga batang babae, tumatawa, at kumakapit sa kanyang mga braso. Isang babae ang malakas na humihingi ng kanyang lagda para sa kaibigan niya. Naramdaman ni Kuga na napuno siya at bumigat ang kanyang paghinga. Natanto niya na ginagamit ni Jiro ang kanyang katanyagan laban sa kanya. Tinanong niya si Jiro kung ano ang nangyayari, pero inulit lang ni Jiro na isa na namang pagsubok ito sa katarungan. Pilit nang umiti si Kuga at sinabi sa mga babae na kailangan muna niyang pumunta sa palikuran. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Tumutulo ang tubig sa kanyang mga kamay at mukha habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang isipan. Naisip niya ang Konoha at ang mga batang babaeng namatay sa nakaraang pagsusulit. Alam niya na kayang patayin ni Jiro ang lahat dito para lang sa baluktot niyang ideya ng kasiyahan. Naiintindihan niya na hindi niya basta-basta may iwan ang mga batang babaeng ito. Paglabas niya ng palikuran, may naghihintay na babae sa pinto. Mukha siyang kinakabahan at sinasabing kakaiba ang pakiramdam sa lugar. Sinabi niya sa kanya na walang signal ng telepono sa loob at dapat silang tumakas ng magkasama. Hinawakan niya ang braso nito at hinayla sa pasilyo. Huminto sila sa isang bahagi ng pader. Itinutulak ng batang babae ang isang nakatagong panel at bumukas ang isang makitid na daanan. Ang daanan ay patungo sa isang komportableng silid-tulugan na mukhang normal na kwarto ng isang babae. Napansin ng ibang grupo ng mga babae sa pangunahing bulwagan ang bukas na pader mula sa kanilang panig at nagsimulang tumili sa sobrang cute ng nakatagong silid.
Ang batang babaeng nakahanap ng daanan ay pumasok at kumaway kay Kuga. Sinabi niya sa kanya na dapat na silang tumakas ngayon. Nakatayo si Kuga sa pasukan at nag-iisip. Nagtataka siya kung bahagi ba siya ng pagsubok ni Jiro o kung isa siyang tunay na biktima na gustong tumakas. Naaalala niya kung paano piniling iligtas ni Jin ang bawat tao sa nasusunog na gusali noong kaso ng panununog. Napagtanto niya na gusto rin niyang iligtas ang lahat. Sinabi niya sa dalaga na mauna na mag-isa at tumawag sa pulis kung makatakas siya. Sabi niya babalik siya para pamunuan ang iba sa kaligtasan. Bumalik si Kuga sa malaking silid. Ang ibang mga babae ay nagtipon sa paligid ng lihim na silid tulugan. Tumalon ang isang batang babae sa kama para subukan ito at tinawag si Kuga. Sa ikalawang sandaling iyon, isang mabigat na bloke ng semento ang bumagsak mula sa kisame at dinurog siya. Naging malamig ang kwarto. Kumalat ang dugo at alikabok sa kama. Ang ibang mga babae ay sumigaw sa sobrang takot. Nagmamadali silang papunta sa labasan. Sumisigaw si Kuga at sinasabihan silang tumigil dahil puno ng bitag ang lugar, ngunit nananaig ang takot. Ang batang babae na humingi ng autograph kanina ay tumakbo sa harap niya at sinampal siya sa mukha. Sumisigaw siya na lahat ay kasalanan niya at tinatawag siyang mamamatay tao. Sabi niya dapat sinabi niya sa kanila ang tungkol sa panganib. Sinusubukan ni Kuga na makipag-usap sa kanya ng makatuwiran, ngunit hindi siya nakikinig. Ang grupo ay dumaraan sa pasilyo. Bumukas ang pinto sa dulo at nakita nila ang isang elevator. May mga sumusulong. Nagsara ang pinto sa likod ng isang batang babae at naglock, na nagkukulong sa kanya sa labas. Ang iba ay nanatili sa loob kasama ang batang babaeng may kulay rosas na buhok na tahimik na nagmamasid sa lahat at sinusubukang unawain ang pag-uugali ni Kuga. Malakas na tunog ng metalikong mga hakbang ang nag-echo sa pasilyo. Tumingin si Kuga sa pinanggagalingan ng tunog at nakita niyang papalapit ang isang higanteng makina. Ang nilalang ay mukhang isang malaking lalaking metal na may mga martilyo bilang kamay. Sinasabi ng boses ni Jiro kay Kuga na ito ang susunod na bahagi ng pagsusulit. Sabi niya, ang elevator sa dulo ng pasilyo ang magdadala sa kanya. Tinanong niya kung susubukan ni Kuga na abutin siya o mananatili at lalabanan ang makina upang protektahan ang mga babae. Tiningnan ni Kuga ang nanginginig na mga batang babae sa likod niya. Masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa naunang pagsasanay, pero itinaas niya ang kanyang sandata. Sabi niya hindi niya sila kayang pabayaan na mamatay. Sumulong siya at sinugod ang lalaking makina. Ang makina ay nagpapalipad ng mga braso nito na may martilyo ng may nakakagiling na lakas. Bahagyang nakaiwas at nakaharang si Kuga gamit ang kanyang espada. Nararamdaman niya ang bawat pagtama na nagpapayanig sa kanyang mga buto, ngunit tumatanggi siyang lumayo sa mga batang babae. Tinawag siyang kaawa-awa ni Jiro sa pamamagitan ng earpiece at tinukso ang kanyang matigas na ideya ng katarungan. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakaupo si Konoha sa maliit na apartment ni Akemi. Hawak niya ang isang sulat sa kanyang mga kamay at nakatitig sa mga salita. Naghanda si Akemi ng tsaa at tumingin sa kanyang bisita. Mukhang namamaga ang mga mata ni Konoha dahil sa pag-iyak at pagod. Pumunta siya doon dahil hindi na siya makatagal pa sa mansyon ng Amagi. Sinabi ni Akami kay Konoha na mapanganib na ang sitwasyon sa bahay ng mga Amagi ngayon. Sabi niya, minsan daw pumunta sa kanyang tindahan ang mga taong nagtatrabaho para sa korporasyon. Sinabi nila sa kanya na lumipat si Jin para tumira sa kanyang mga magulang at inalok siya ng pera para kalimutan siya at ipaayos ang peklat sa kanyang mukha. Naaalala niya kung paano niya ibinalik ang pera sa kanila. Sabi niya hindi siya nagtitiwala sa korporasyon ng Amagi, pero nagtitiwala siya kay Jin. Sabi niya, palaging sinisikap ni Jin na tumulong sa mga tao kahit mukha siyang magaspang. Humihingi ng paumanhin ang Konoha para sa ginawa ng korporasyon ng Amagi kay Akemi. Sinabi ni Akemi sa kanya na hindi niya siya sinisisi dahil alam niyang iba ang Konoha sa iba. Tiningnan muli ni Konoha ang sulat at tinanong kung talagang babalik si Jin sa kanyang mga magulang. Sabi niya hindi siya kailanman nakakita ng mga magulang at hindi tama ang pakiramdam ng kwento. Natanto niya na napakakaunti pala ang alam niya tungkol kay Jin at natatakot siya ngayon dito. Sa buong lungsod, biglang namatay ang lahat ng malalaking screen sa labas. Ang mga tao sa kalye ay nagtingin sa itaas na naguguluhan.
Muling bumukas ang mga screen at ipinakita ang mukha ni Haitani. Ipinakilala niya ang sarili bilang bahagi ng isang grupo na tinatawag na Evil. Sinasabi niya na sila ay mga nilalang na nilikha ng mga tao at pagkatapos ay pinabayaan. Sinabi niya sa kasamaan sa buong mundo na bumalik sa kanilang tunay na anyo. Sa una, akala ng karamihan ay isang biro lamang ito. Biglang, isang lalaki sa karamihan ay nagsimulang umikot at magbago. Humahaba ang kanyang katawan at tumitigas ang kanyang balat habang nagiging halimaw siya. Inaatake niya ang mga malapit na tao at nagkakaroon ng kaguluhan. Puno ng sigaw ang kalye. Nakangiti si Haitani sa screen habang mas maraming evil ang sumasali sa karahasan. Sa apartment ni Akimi, nakita ni Konoha ang eksena sa telebisyon at nakaramdam ng sakit. Sumisigaw siya kay Akimi na patayin ang TV. Mabilis na ginawa ito ni Akimi at hinawakan ang balikat ni Konoha para pakalmayan siya. Tumatakbo si Jin sa mga bubong ng lungsod. May telepono siyang nakadikit sa tainga at nakikipag-usap kay Akimi. Tinanong niya kung nakikita niya ang broadcast. Sabi ni Akimi ginawa niya pero pinatay niya. Sinabi ni Jin sa kanya na sa tingin niya ay kasama niya ang Konoha at hiniling sa kanya na panatilihing ligtas ang Konoha kung pupunta siya. Sabi niya, papunta siya sa sentro ng bayan para pigilan ang mga manlalaro. Binabaan niya ang telepono at kinagat ang isang piraso ng kanyang espesyal na activation gum. Nagsimulang tumugon ang kanyang katawan habang gumagalaw ang kanyang mga Z-factor. Pinapanood ni Jiro ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na nilalang na may mata na nakaupo sa pader. Nakita niyang tumatakbo si Jin at nakita rin niyang patuloy pa ring nakikipaglaban si Kugo sa lalaking makina. Patuloy na nagswi-swing ang martilyo ng makina at ilan sa mga batang babae ay nakahandusay ng patay sa sahig. Duguan at nanginginig si Kugo pero nananatili pa rin sa kanyang posisyon. Hinahaplos ni Jiro ang kanyang baba at inaamin na inaasahan niyang iiwan ni Kugo ang mga babae at hahabulin si Konoha. Sa halip, matigas na pinoprotektahan ni Kugo ang mga tao na nasa harap mismo niya. Nangungot siya si Jiro at sinasabi sa earpiece na may depekto pa rin ang hustisya ni Kugo. Sabi niya may mahalagang bagay pa ring kulang sa puso ni Kugo. Tumatakbo si Jin sa mga sirang kalye habang patuloy na nagbo-broadcast si Haitani sa bawat malaking screen. Higit sa lahat, ang buong lungsod ay bumabalik ng walang pagpigil. Hinaharangan ng mga halimaw ang mga daanan palabas at nakapalibot sa mga grupo ng tao tulad ng biktima. Umuya ng buo si Jin sa kanyang activation gum at nararamdaman ang pagbabago ng kanyang katawan. Nagniningning ang kanyang singsing ng anghel sa kanyang kamay. Tumalon siya sa gitna ng isang nagkakagulong grupo ng mga nagpapanik at nag-transform sa ZET. Napunta si Jin sa gitna ng mga halimaw at agad na nagsimulang umatake. Ang kanyang itim at puting anyo ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa mata ng tao. Pinutol niya ang isang manlalaro, dinurog ang isa pa sa semento, at sinipa ang ikatlo sa pader. Dugo at mga sirang katawan ang nagkalat sa paligid niya. Napansin ni Haitani ang eksenang ito at inutusan ang mga kameraman na kanyang kontrolado na ituon ang kanilang pansin kay Jin. Lumalabas si Jin sa bawat screen sa buong lungsod bilang isang nakakatakot na figure na nagel iligtas sa mga tao. Masayang tinatawag siya ni Haitani na bituin ng palabas. Sinabi ni Jin sa mga taong malapit sa kanya na tumakbo habang may pagkakataon pa sila. Tinitingnan nila siya nang may takot, hindi nauunawaan kung siya ba ay tagapagligtas o isa pang halimaw. Sinabi ni Haitani sa pamamagitan ng speaker system na tapos na ang oras ng paglalaro. Sabi niya, ngayon palang magsisimula ang tunay na palabas dahil lumitaw na si ZET. Tinawag niya itong nilikha ng Amagi Corporation at sinisisi sila sa kaguluhan. Sa loob ng bahay ng kanyang pamilya, pinapanood ni Hanako ang palabas sa telebisyon. Nakikita niya ang imahe ni ZET sa screen at nakikilala si Jin sa ilalim ng maskara. Bigla siyang sumakit ang ulo at nagdaing. May isang madilim na figure na nakatayo sa likod niya. Bago pa man siya makaharap ng buo, pinatulog siya ng tao at binuhat palayo. Patuloy na nagsasalita si Haitani sa mga screen. Sinabi niya sa publiko na ang Amagi Corporation ang lumikha sa mga manlalaro at lumikha rin kay ZET. Ipinahayag niya na lahat ng namamatay ngayon ay nasa kanilang mga ulo. Lalong lumalaganap ang takot habang mas maraming tao ang nakakarinig nito.
Sa loob ng gusaling bitag ng kamatayan, patuloy pa ring nakikipaglaban si Kuga sa lalaking makina. Ang mabibigat na martelyong metal ay umiindayog ng napakabilis. Ginagamit ni Kuga ang kanyang espada para ipigil ang mga atake, pagkatapos ay lilipat sa kanyang baril para barilin ang mga kasukasuan. Bawat pagtama ay sumasakit sa kanyang mga braso at binti, ngunit may kakaibang nararamdaman siya sa loob niya. Nakakaramdam siya ng pananabik. Napagtanto niya na ito ang pakiramdam ng tunay na katarungan para sa kanya. Isang katarungan na nakikipaglaban sa kasamaan ng harapan. Sa wakas ay nagawang humiwa ng malalim ni Kuga sa katawan ng makina at nailantad ang organikong bagay sa loob. Naiintindihan niya na hindi lang ito isang robot kundi isang manlalaro. Itinaboy siya ng makina at nagpagulong-gulong hanggang sa bumagsak sa pader. Pinilit ni Kuga na tumayo muli at muling sumugod. Mabilis siyang nagpapalit-palit sa pagitan ng espada at baril at sa huli ay winasak niya ang makina na naglalaro. Mula sa sirang ulo ng makina, gumagapang ang isang maliit na nilalang na hugis mata. Dumudulas ito sa sahig at umaakyat sa dingding. Kasabay nito, nakaramdam din ng sakit sa sariling ulo si Ichiro. Malinaw na may kaugnayan sa kanya ang nilalang na mata. Napagtanto ni Jiro na natalo ni Kuga ang kanyang test subject at ninas siya, ngunit nakakita rin siya ng bagong oportunidad. Sa mga guho ng mga kalye, dumating si Detective Sayama at ang kanyang katulong sa isang pinangyarihan ng krimen. Nakakita sila ng ilang bangkay ng halimaw at isang matangkad na figure na nakatayo sa gitna ng mga ito. Si Jin ang bumalik sa kanyang anyong tao. Nagpanik ang mga sibilyan sa paligid at sumigaw na siya ay isang halimaw. Mabilis na sumingit si Sayama at sinabing arestuhin niya si Jin. Hinawakan niya sa braso si Jin at hinayla palayo sa galit na karamihan. Ang peking pag-arestong ito ay nagpoprotekta kay Jin mula sa paglalamang. Kasabay nito, nag-anunsyo ang mga ulat sa balita na magkakaroon ng press conference si Seizu Amagi. Plano niyang itanggi ang mga paratang ni Haitani at protektahan ang imahe ng kanyang korporasyon. Pinapanood ito ni Akemi sa isang maliit na TV sa kanyang stall. Nakatayo si Konoha malapit sa kanya habang hawak ang telepono. Nagsalita si Akemi tungkol sa kung paano sinubukan ng mga taga-Amagi na bayaran siya noon matapos ang pagkidnap kay Jin. Sabi niya, sinayang niya ang pera nila. Humihingi muli ng paumanhin si Konoha, ngunit sinabi ni Akemi na hindi niya ito sinisisi. Hiniram ni Konoha ang telepono ni Akemi at tinawagan ang kanyang ina. Sinagot ni Amagi ang tawag at narinig ang boses ng kanyang anak. Nagtatanong si Konoha kung ligtas ang kanyang pamilya. Nag-aalala si Amagi sa pareho niyang anak at sinubukang aliwin si Konoha. Sa loob ng lihim na pasilidad ni Jiro, ginagabayan ng batang babaeng may kulay rosas na buhok si Kuga sa isang pasilyo. May isang insekto na nakakapit sa likod ng kanyang leeg at bahagyang gumagalaw. Kinokontrol nito ang kanyang mga kilos. Dinala niya si Kuga sa isang silid kung saan naghihintay si Jiro kasama ang kanyang anak na parang bata, si Ichiro. Sa wakas ay nagpakita na si Jiro. Matalim ang kanyang mga mata at puno ng puot. Sinabi ni Jiro kay Kuga na ito ang pagpupulong na gusto niya mula pa sa simula. Ipinaliwanag niya na si Ichiro ang patunay sa kalupitan ni Seizu. Tinanong ni Kuga kung manlalaro sila. Sumagot si Jiro na sila ay mga tao na gumagamit ng DNA ng manlalaro upang mabuhay. Naaalala ni Jiro ang panahong nagtrabaho siya para kay Seizu sa ilalim ng lupa na lumilikha ng mga manlalaro. Naaalala niya kung paano nagrebelde ang mga manlalaro. Nagpasya si Seizu na ilibing ang lab at ang lahat ng nasa loob nito upang burahin ang lahat ng bakas. Nagising si Jiro sa kadiliman kasama ang bangkay ng kanyang anak sa tabi niya. Sa desperado, ginagamit niya ang teknolohiya sa paglikha ng manlalaro upang itanim ang DNA ng manlalaro sa kanyang sarili at kay Ichiro. Ito ang nagel iligtas sa kanilang buhay, ngunit pinipilipit ang kanilang mga katawan. Tanging ang pagkamuhi ni Jiro kay Seizu ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, natagpuan ni Haitani ang selyadong lab at pinalaya sila. Sabi ni Jiro, pinalaki niya si Ichiro sa mga kwento ng pagkamuhi. Sinasabi niya na gusto niyang maghiganti kay Seizu at gusto niyang si Kuga ang maging siyang papatay sa sarili niyang ama. Sinasabi niya na ito ang magiging pinakamataas na anyo ng katarungan. Pumasok si Hayami sa kwarto at tumayo sa tabi ni Jiro.
Nakita siya ni Kuga at napagtanto na si Hayami pala ay katulong ni Jiro sa lahat ng oras. Biglang itinutok ng babaeng may kulay rosas na buhok ang sariling baril ni Kuga sa kanya sa ilalim ng kontrol ni Ichiro. Isang maliit na insekto sa kanyang leeg ang tumitibok habang gumagalaw. Maaaring patayin ni Ichiro siyang anumang oras. Hinihiling ni Hayami kay Jiro na kumalma at sundin ang plano. Sinasabi niya na kailangang manatiling buhay si Kuga bilang simbolo. Ipinapakita niya ang sarili niyang ambisyon. Gusto niyang kontrolin ang Amagi Corporation. Gusto niyang gamitin si Kuga bilang isang bayaning figure habang siya ay naghahari mula sa anino. Siya ang nag-ayos ng pondo para sa mga proyekto ng manlalaro at ginamit si Kebei bilang kanyang inside man. Sa press conference, nakatayo si Seizu sa entablado. Kumikislap ang mga kamera at punong-puno ng mga reporter ang bulwagan. Sinasabi niya na kasinungalingan ang sinabi ni Haitani at walang kinalaman ang kanyang korporasyon sa mga manlalaro. Biglang sumulong si Cabe. Nagniningning ang isang nakatagong bug sa kanyang leeg. Sa ilalim ng kontrol ni Ichiro, ipinahayag ni Cabe na totoo ang mga sinabi ni Haitani. Binato niya ng tumpok ng mga dokumento ang mga reporter. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa paglikha ng manlalaro at mga lihim na pondo. Inakusahan ni Cabe si Seizu na nagtataguyod ng kaguluhan para tumaas ang benta ng armas. Sumisigaw siya na si Seizu ang may kasalanan sa takot sa bansa. Pagkatapos, sa utos ng insekto, itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo at pinindot ang gatilyo sa harap ng lahat. Tumalsik ang dugo sa buong entablado. Sumabog ang silid sa mga sigaw. Sumisigaw si Seizu na baliw si Cabe at sinubukang muling makontrol ang sitwasyon, ngunit kumalat na ang imahe sa buong bansa. Pabalik sa kwarto, inutusan ni Jiro si Hayami na patayin si Kuga. Nag-aatubili si Hayami dahil kailangan pa niya si Kuga. Sabi ni Jiro, kung tatanggi si Hayami, gagamitin na lang niya ang bug para patayin si Kuga sa pamamagitan ni Mayo. Natatakot si Hayami sa kontrol ni Ichiro, pero kumakapit pa rin sa sarili niyang plano. Sabi niya mas gusto niyang kontrolin si Kuga sa pamamagitan ng Alpha System kaysa sa mga bug. Nakikinig si Kuga at napagtanto na hindi kailanman itinuring ni Hayami na kaibigan si Kuga. Siya ay isang kasangkapan lamang. Ina-activate ni Kuga ang kanyang sandata at lumilipat sa sword mode. Sinisingil niya at sinasaksak si Hayami. Malalim na tumagos ang suntok sa katawan ni Hayami. Kuga pagkatapos ay lumingon at lumipat sa gun mode. Pinaputukan niya parehong si Jiro at Ichiro. Tinamaan ng bala ang kanilang dibdib at nawalan sila ng kontrol. Ang insekto ay nahulog mula sa leeg ng batang babaeng may kulay rosas na buhok at siya ay bumagsak, malaya mula sa kontrol ng isip. Nanginginig si Hayami at hindi makapaniwalang tumitingin kay Kuga. Sabi niya, dapat ginampanan ni Kuga ang papel na inihanda niya para sa kanya. Sumagot si Kuga na minsan niyang hinangaan si Hayami na parang nakatatandang kapatid. Ngayon, nakikita na lang niya ang isang lalaking nanlilinlang sa iba para sa sarili niyang ambisyon. Kuga ay pumutok muli at pinatay siya. Nakahiga sa sahig sina Jiro at Ichiro. Nagsisimulang matuno ang kanilang mga katawan. Mahinang tumatawa si Jiro at sinasabing sa isang paraan ay nanalo pa rin siya dahil nabunyag na ang mga kasalanan ni Seizu at malalim na nasugatan ang puso ni Kuga. Pagkatapos ay nawala siya kasama ang kanyang anak. Nakatayo si Kuga sa walang laman na silid at sumisigaw sa kalungkutan at galit. Binuhat ni Kuga ang walang malay na batang babae na may kulay rosas na buhok sa kanyang mga bisig at umalis sa pasilidad. Sa labas, dumating ang grupo ng Alpha habang bumabalik ang kanyang tracking signal. Nagmamadali silang lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari. Sabi ni Kuga, wala nang oras para sa mga paliwanag. Binuksan nila ang transport van at ipinakita sa kanya ang na-upgrade na Alpha suit. Ipinaliwanag nila na ang suit ay mayroon na ngayong air boosters na nagpapahintulot dito na lumipad. Sinasabi rin ng koponan na papunta na ang mga manlalaro sa press conference. Babala nila na magdurusa ang katawan ni Kuga kung aalisin nila ang lahat ng limitasyon sa suit. Sabi ni Kuga, wala siyang pakialam. Gusto niya ng buong kapangyarihan. Hinihiling niya sa kanila na alagaan ang batang babae na may kulay rosas na buhok na ang pangalan ay Mayo. Pagkatapos ay nagbihis siya at lumipad patungo sa gusali ng Amadya.
Sa kumperensya, lumabas si Hit-Ani sa entablado kasama ang isa pang tao. Itinutok ng hukbo ng mga gwardya ang kanilang mga baril at nagpaputok. Ang kasamaan sa tabi ni Hit-Ani ay bumabalik sa isang mabigat na nakabaluti at hinaharangan ang mga bala. Tumatalbog sa kanya ang mga bala ng mga gwardya. Walang galos na naglalakad si Hit-Ani sa mga bala at tumalon sa mesa sa harap ni Shazue. Umiti siya at sinabi kay Shazue na hindi magalang ang pagbaril sa kanya. Lumilipad si Kuga sa kalangitan suot ang kanyang puting suit. Ang mga ilaw ng lungsod ay gumagalaw sa ilalim niya na parang mga ilog ng mga bituin. Nagsasalita ang kanyang koponan sa pamamagitan ng kanyang komunikador at sinasabi sa kanya na mapanganib ang kanyang vital signs ngunit nananatiling matatag pa rin. Sinabi niya sa kanila na maayos lang siya at pinabilis niya ang kanyang takbo. Dumating si Jin sa pasukan ng press hall sa kanyang anyong tao. Itinutulak niya ang mga pinto at humakbang papasok sa kaguluhan. Puno ang silid ng takot na mga reporter, armadong gwardya, at ang dalawang masamang nilalang na malapit kay Shazue. Tumingon si Hit-Ani at nakita si Jin. Umiti siya at sinabing hindi dapat makialam si Jin. Sabi ni Jin, dumating siya para pigilan sila. Tinitingnan ni Hit-Ani ang kanyang puting anyong set at tumatawa. Sinasabi niya na sa hindi kumpletong kalagayang ito, nang walang pulang bato, masyadong mahina si Jin para talunin siya. Mas mabilis gumalaw si Hit-Ani kaysa sa kayang sundan ng mata ng tao. Lumalabas siya sa harap mismo ni Jin at isinusuksok ang kamay niya sa dibdib ni Jin. Dumadaloy ang itim na mga partikulo mula sa kanyang braso papasok sa katawan ni Jin. Naramdaman ni Jin ang isang nagbabagang sakit na kumalat mula sa kanyang puso hanggang sa buong katawan niya. Hinukay ni Hit-Ani ng mas malalim hanggang sa maligyutan ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa loob ni Jin. Hinayla ni Hit-Ani ang kanyang kamay palabas. Napaluhod si Jin at humingal. Nasa kamay ni Hit-Ani ang pulang pusta na minsan niyang itinarak sa dibdib ni Jin upang ma-activate ang kanyang pulang anyo. Ang walang ilaw na bato sa dulo ay ngayon ay kumikinang sa malalim na kulay crimson. Umiti si Hit-Ani at sinabing gusto ni Kanzaki na mabuhay si Jin bilang tao ngunit binuksan pa rin ang landas na ito. Sabi niya, malamang na gusto ng matandang lalaki makita ang tunay na anyo ni Jin kahit habang nagkukunwari siyang pinuprotektahan ang kanyang pagiging tao. Sinusubukan ni Jin na tumayo pero muli siyang bumagsak. Nanginginig ang kanyang katawan. Tumingin si Hit-Ani sa kanya at sinabing ang galit ni Jin sa ngayon ang tunay na mukha ng isang manlalaro. Sabi niya hindi siya kayang talunin ni Jin sa puting anyong ito. Sinabi niya kay Jin na papatayin niya ito sa lalong madaling panahon kung tatanggi itong tanggapin ang kanyang tadhana. Pagkatapos ay tinalikuran siya ni Hit-Ani at tiningnan ang pagkasindek sa silid. Sa labas, umabot na sa limitasyon ang paglabas ng suit ni Kuga. Dumadaloy ang lakas sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Tinanong ng koponan kung nakakaramdam siya ng pagkahilo o pamamanhid. Sabi ni Kuga, mas malakas siya kaysa dati. Parang sabay na nasa sabik at hindi matatag ang boses niya. Sinabi sa kanya ng koponan na maaari nilang muling i-activate ang mga limiter kung may mangyaring mali. Sabi ni Kuga, hindi sila dapat magpigil sa anumang bagay. Nakatayo si Konoha sa pintuan ni Akami. May hawak siyang maliit na bag at mukhang desidido. Sinusubukan ni Akami na hikayatin siyang manatili dahil mapanganib na ngayon ang lungsod, ngunit sinabi ni Konoha na hindi na siya maaaring magtago pa. Sabi niya parehong nasa labas sina Jin at Kuga na nakikipaglaban sa mga halimaw at kailangan niyang makita kung ano ang mangyayari. Humihingi siya ng paumanhin kay Akami dahil sa paglikha ng gulo. Humihingi rin ng paumanhin si Akami dahil hindi siya nakatulong ng mas marami. Nagpalitan ng magiliw ng ngiti ang dalawa at umalis si Konoha. Pabalik sa conference room, nakatayo si Hit-Ani sa gitna ng takot na karamihan habang hawak ang pulang steak sa kanyang kamay. Nakahiga si Jin sa sahig, mababaw ang paghinga. Nararamdaman ni Hit-Ani ang paglaki ng galit ni Jin at sinabing gusto niya ang itsurang ito. Pagkatapos ay ibinabagsak niya ang steak sa harap ng mukha ni Jin. Sinabi niya sa kanya na pulutin ito kung gusto niyang mabuhay at kung gusto niyang magkaroon ng kapangyarihang protektahan ang anumang bagay. Kuga ay bumagsak sa isang bintana suot ang kanyang alpha suit. Umuulan ng bubog sa paligid niya. Tumilapon siya sa ere at bumagsak sa harap ni Hit-Ani. Ang nakabaluti at masamang nilalang ay agad na sumugod kay Kuga.
Pure instinct ang ginagamit ni Kuga sa pagtugon. Hinahati niya ang hugis itlog sa isang malakas na paghampas lang. Nahati sa 2 piraso ang halimaw. Nakatitig ang mga reporter sa pagkabigla habang lumilitaw ang isang batang nakasuot ng puting baluti bilang tagapagligtas sa harap nila. Pinanood ni Siso ang eksena ng malaki ang mga mata. Nakikilala niya ang kanyang anak sa loob ng suit. Dali-daling lumapit si Kuga kay Jin at lumuhod sa tabi niya. Sinabi ni Jin sa kanya na alisin ang pulang steak mula kay Hitani. Tumangala si Kuga at nakita ang steak sa sahig. Kinikilala ng kanyang visor scanner ang material. Itutugma ito ng sistema sa pulang bato na dating nasa pendant ni Jin. Siso sa loob at itinuturo si Jin. Sumisigaw siya na si Jin ang sumalakay sa kanilang tahanan at Sumire sa kanilang mansyon. Inutusan niya si Kuga na patayin si Jin. Ilang sundalo na nakasuot ng itim na Alpha-style suit ang nakatayo sa likod ni Siso. Ang kanilang baluti ay mukhang katulad ng kay Kuga ngunit mas madilim at mas mabigat. Sabi ni Siso, prototype lang ang kay Alpha at kaya niyang mag-mass produce ng mas marami kung gusto niya. Trinato niya ang mga suit at sundalo bilang mga gamit na maaaring itapon. Tumingin si Kuga sa kanyang ama at kay Jin. Naririnig niya ang utos ng kanyang ama na bumaril siya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Siso. Nakatitig sa kanya si Siso na hindi makapaniwala. Sabi ni Kuga, ang kanyang ama ang ugat ng kasamaan na nagsimula sa lahat ng ito. Inaakusahan niya ito ng paglikha ng mga manlalaro, ng pagtatakip sa mga krimen, at ng pagtrato sa mga tao na parang mga piraso sa isang tabla. Nanunood si Jin ng may pagkabigla. Tinutok ng mga sundalo ang kanilang sariling mga armas kay Kuga. Ang mga alarma sa panganib ng suit ay nagbabala sa kanya na maraming baril ang nakatutok sa kanya. Nag-atubili si Kuga sandali. Pagkatapos ay pumutok siya. Sa parehong sandaling iyon, tumakbo pasulong si Amagi. Inihagis niya ang sarili sa pagitan ni Kuga at Siso. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Tumama ang ikalawang bala kay Siso at napatay siya. Parehong bumagsak sa sahig ang mga magulang. Kumalat ang dugo sa paligid nila. Tumahimik ang silid sa pagkabigla sandali. Pagkatapos, isa-isa, nagsimulang sumigaw ang mga miyembro ng audience. Ilang manlalaro sa karamihan ang nagpasyang hindi na kailangang magtago pa. Bumabalik sila sa kanilang anyong halimaw. Nagtatagtag ang mga paa. Nagbabago ang kulay ng balat at tumutubo ang mga ngipin habang nagbabago ang posisyon. Puno ng kaguluhan ang bulwagan. Umiti si Hitani at sinabing ang mga manlalaro na ang mamumuno sa mundo ngayon. Isang manlalaro ang lumulutang sa hangin at kinokontrol ang mga lumulutang na orb na kumikinang sa liwanag ng laser. Ang mga orb ay nagpaputok ng mga sinag na humihiwa sa mga pader at haligi. Bahagi ng pader ng conference room ay sumabog palabas. Sa labas, dumating ang Konoha sa gusali at nakita ang mga taong tumatakas mula sa pasukan. Hinaranggan ng mga pulis ang daan at pinigilan ang karamihan. Sumisigaw siya na siya ay isang amagi at nasa loob ang kanyang pamilya. Narinig ni Detective Siyama ang kanyang boses. Kinikilala niya siya at nakumbinsi niya ang mga opisyal na padaanin siya. Sumama siya sa kanya papasok sa gusali. Puno ng usok at alikabok ang mga pasilyo. Tumutunog ang mga sirena at sigaw sa lahat ng dako. Sa monitoring van, pinapanood ng team ni Kuga ang mga sukatan ng kanyang suit. Nakikita nila na mataas pa rin ang output ng enerhiya, pero ang marker ng body load ay nagiging pula. Sabi ng isa sa kanila, hindi pa nila nasubukan ang suit sa ganitong mga kondisyon. Umupo si Mayo sa tabi nila at tumangala sa gusali. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya nag-aalala tungkol sa suit, kundi tungkol kay Kuga mismo. Alam niya na binaril lang niya ang kanyang mga magulang at natatakot siya para sa kanyang isipan. Sa loob ng wasak na conference hall, nakikipaglaban si Kuga sa laser player. Hinaranggan niya ang mga sinag, bumaril pabalik, at tumalon sa mga bumabagsak na labi. Ang mga itim na sundalong alpha ay nagpaputok sa iba pang mga halimaw. Nagkakatipon-tipon ang mga bangkay ng mga tao at manlalaro sa sahig. Sinusubukang bumangon ni Jin pero nasusunog pa rin ang kanyang dibdib mula sa atake ni Haitani. Humihikbi siya at muling bumagsak. Yumuko si Haitani at inilagay ang pulang pusta sa harap ng kamay ni Jin. Sinabi niya kay Jin na lahat ng nasa kwarto ay mamamatay sa lalong madaling panahon.
Sinasabi niya na mamamatay din si Jin kung hindi niya tatanggapin ang kapangyarihang ito. Inuulit ni Haitani na ang pulang anyo ang magiging karisma ni Jin, ang siyang mamumuno sa kanila. Inabot ni Jin ang kanyang kamay patungo sa tulos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita ito ni Kuga at sinigawan siya. Sabi niya hindi matatanggap ni Jin ang kapangyarihang iyon dahil sa kalaban ito. Sabi niya parang sinumpa ang bato. Nag-aatubili si Jin. Kasabay nito, nagpaputok ang laser player ng isa pang sunod-sunod na putok sa Kuga. Sinisira ni Kuga ang mga laser orb at isinusuksok ang kanyang espada sa katawan ng manlalaro. Ang kaaway ay sumabog sa isang ulan ng liwanag. Pumasok sa bulwagan sina Konoha at si Yama sa sandaling iyon. Nakita ni Konoha ang mga bangkay sa sahig, ang mga halimaw, ang usok, at ang sirang entablado. Nakita niya ang kanyang ama at ina na magkasamang nakahiga habang tumatakbo siya patungo sa kanila at napaluhod. Umiiyak siya at tumatawag sa kanila. Natanto niya na patay na ang kanyang ama. Mahina pa rin ang paghinga ng kanyang ina. Nagsalita muli si Haitani at sinabi kay Jin na kailangan niya ng tulong sa pagdedesisyon. Nagbibigay siya ng senadoryos sa kanyang mga tagasunod. Isa sa lahat ay hinayla si Hanako papasok sa bulwagan. Mukha siyang mapatla at nalilito. Inihayag ni Haitani sa harap ng lahat na malapit nang mamatay si Jin. Sumisigaw si Hanako sa pangalan ni Jin, pero mahigpit siyang hawak ng kasamaan. Sinusubukan ni Jin na gumalaw, pero nakapako siya sa lupa dahil sa sakit. Itinutok ni Kuga ang kanyang baril sa pulang pusta. Pinaputok niya ito at pansamantalang natanggal sa kamay ni Jin. Sumisigaw siya na hindi dapat gamitin ni Jin iyon. Tumatawa si Haitani at inuutusan ang natitirang mga manlalaro na umatake. Umuulan ng bomba at sinag sa buong bulwagan. Isang putok ang nagpatalsik kay Jin mula sa tulos. Kapag nawala na ang alikabok, nakita ni Jin na hawak pa rin ni Hanako ng kasamaan at nakakita ng mas maraming taong namamatay sa paligid nila. Gumagapang si Jin patungo sa pulang pusta at hinawakan ito. Tumakbo si Kuga sa kanya at hinawakan ang braso nito. Sabi ni Kuga, kung magiging masama si Jin, kailangan niya itong patayin. Tumango si Jin. Naiintindihan niya na ito ay isang pangako sa pagitan nila. Itinulak ni Jin ang pusta sa sarili niyang dibdib. Tumagos ang dulo sa kanyang balat at lumubog sa kanyang puso. Ang kanyang singsing ng anghel ay nagliliwanag ng matindi. Dumadaloy ang kuryente sa buong katawan niya. Nalilipad ang kanyang mga paa mula sa lupa habang lumulutang siya sa hangin. Kumikidlat at umiikot ang hangin sa paligid niya. Nayanig ang buong bulwagan habang sumasabog ang enerhiya palabas. Ang liwanag mula sa pagbabago ni Jin ay tumataas sa sirang kisame at papunta sa kalangitan. Sa buong lungsod, nararamdaman ng mga tao ang isang alon ng hangin. Tumangala ang tagalinis mula sa isang malayong bubungan at naramdaman ang enerhiya. Nararamdaman din ito ng Panginoon ng kasamaan sa kanyang bar. Pareho nilang naiintindihan na nagsimula na ang bagong yugto. Lumalaki at nagbabago ang katawan ni Jin. Ang kanyang puting baluti ay nagiging ganap na pula na may itim na gilid. Lumalaki at tumatalim ang kanyang sungay. Lumalaki ang orb ng kanyang dibdib at kumikinang tulad ng maliit na araw. Halos 3 beses siyang lumaki kaysa sa kanyang dating pulang anyo. Lahat ng nasa bulwagan ay nakatingala sa kanya. Napuno ng kagalakan ang mukha ni Haitani. Mahigpit na hinawakan ni Kuga ang kanyang espada at naghandang umatake kay Jin kung kinakailangan. Tumingin si Jin sa kanya at nagsalita ng mahinahon at matatag. Sinasabi niya na pakiramdam niya ay kamangha-mangha at hindi na kailangang patayin siya ni Kuga. Muling kumikinang ang anghel na singsing ni Jin at naglalabas ng dalisay na sinag ng liwanag. Ang sinag ay dumadaan sa buong silid. Saan man ito dumaan, hindi mapapanatili ng mga nakatagong manlalaro ang kanilang pagpapanggap bilang tao. Sila ay bumabalik sa kanilang anyong halimaw laban sa kanilang kalooban. Si Haitani ay bumabalik din sa pagkabata at inilalantad ang kanyang tunay at masamang katawan. Tumatawa siya at sinasabing ang singsing ng pagkakalantad ay nagtutulak sa kasamaan na ipakita ang kanilang tunay na sarili at na maaari nitong permanenteng ayusin ang kanilang mga hugis. Nanunood si Konoha nang may pagkabigla habang nagsisimulang magbago si Hanako. Ang batang babae na hanggang ngayon ay nananatili sa tabi ni Jin ay bumabalik sa pagiging manlalaro at nagbabago ang kanyang katawan.
Napagtanto ni Konoha na si Hanako ay isang manlalaro sa buong panahon. Binuksan ni Haitani ang kanyang mga braso at sinabing sa wakas ay nakaramdam siya ng kalayaan dahil hindi na niya kailangang magkunwaring maglingkod sa mga tao. Isang liwanag na sumabog mula sa kanyang kamay at tumagos sa ilang itim na sundalo ng Alpha, na agad-agad na ikinamatay nila. Isa pang uri ng masamang nilalang na lumalabas sa gabi ang sumugod kay Kuga. Nakasalubong siya ni Kuga sa kalagitnaan ng hangin at nagpalitan ng suntok ang dalawa. Lumilipad ang mga kislap habang nagbabanggaan ang kanilang mga sandata. Si Jin ay nakatuon sa ibang mga manlalaro na nagpatay sa natitirang mga tao. Pinapatay niya ang isang masamang gabi na puno ng kuryente sa isang suntok lang. Isa pang manlalaro ang naglaho sa buhangin nang umatake si Jin, na walang iniwang bangkay. Kinayla ni Konoha ang kanyang sugatang ina palayo sa pangunahing lugar ng labanan. Sinusuri niya ang kanyang paghinga at nakaramdam ng ginhawa na buhay pa siya. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi habang tinitingnan niya ang kanyang namatay na ama at ang kanyang nasirang ina. Sinabi ni Haitani kay Jin na si Hanako ay talagang ang halimaw na buhangin na dating nagtunaw ng mga tao sa buhangin. Sabi niya, gagawin niyang buhangin ang lahat dito kung hindi kikilos si Jin. Tumingin si Jin kay Hanako, na ngayon ay nakatayo sa anyo ng kanyang manlalaro na may luha sa mga mata. Patuloy na nagsasalita si Haitani. Sabi niya hindi na siya kailanman babalik sa pagiging tao. Ipinaliwanag ni Haitani na palagi siyang malapit kapag magkasama sina Jin at Hanako. Sinasabi niya na siya ang nag-ayos ng kanilang pagtatagpo at gumabay sa kanilang relasyon. Alam niya na tinuruan ni Konzaki si Jin tungkol sa pagmamahal ng tao, at nagpasya siyang baluktutin ang araling iyon sa pamamagitan ng paggamit kay Hanako upang manipulahin ang puso ni Jin. Gusto niyang maranasan ni Jin ang kaligayahan ng tao at pagkatapos ay agawin ito. Umiling si Jin. Tumanggi siyang tanggapin na ang nararamdaman ni Hanako para sa kanya ay kasinungalingan lamang. Lumalaki ang galit sa loob niya. Naglabas siya ng malakas na sigaw at diretso siyang sumugod kay Haitani gamit ang buong lakas niya. Itinaas ni Haitani ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng ilang liwanag na humiwas sa hangin. Ang mga talam na ito ay sumugat sa katawan ni Jin at nagpapabagal sa kanyang paglapit. Patuloy siyang pinupukaw ni Haitani. Sumisigaw siya na dapat patayin ni Jin si Hanako dahil ang pagpatay sa mga manlalaro ang kanyang tungkulin. Sinasabi niya na niloloko siya ni Hanako at ang tunay na mangangaso ay hindi nag-aatubili. Hindi pinansin ni Jin ang kanyang mga salita at nagpatuloy sa pagtulak sa mga maliliit na hiwa ng liwanag. Binabago niya ang anggulo niya sa kalagitnaan ng hangin at itinutulak ang kanyang kamay pasulong. Tumusok ang mga kuko niya sa dibdib ni Haitani. Napaatras si Haitani. Sa halip na sumigaw, tumatawa siya. Sabi niya, ito mismo ang emosyong gusto niyang makita. Sa kalangitan sa itaas ng lungsod, mabilis na lumilipad ang helikopter ni Mitsugay patungo sa gusali. Iniulat ng kanyang mga bodyguards na patuloy na tumataas ang antas ng kaguluhan. Ipinapakita nila sa kanya ang mga larawan mula sa labanan. Nakita ni Mitsugay ang buong anyo ni Jin at napagtanto na natupad ang pangarap na magkaroon ng buong Z, ngunit sa napakasakit na kapalit. Papunta rin sa lugar ang grupo ni Kuga at nakikipag-usap kay Mitsugay sa pamamagitan ng radyo. Nakatayo si Hanako sa gitna ng bulwagan, sa anyo niya bilang manlalaro. Ang kanyang katawan ay naglalagas ng mga butil ng buhangin na kumakain sa sahig. Ang mga taong sumusubok tumakbo sa kanyang harapan ay nagsisimula ring matuno sa buhangin. Lumilipad si Kuga sa ibabaw ng larangan ng digmaan suot ang kanyang nasirang alpha suit. Nakikita niyang ginagawang buhangin ni Hanako ang mga tao at naaalala niya ang mga salita ni Haitani. Kuga dives. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas niya sa kanyang espada. Sinugod niya si Hanako at pinutol ang katawan nito sa laro. Sumasabog palabas ang buhangin. Lumaki ang mga mata ni Hanako habang nawawalan siya ng buhay. Ang kanyang katawan ay nagiging isang bumagsak na bante ng buhangin. Tumingon si Jin at nakita niyang namatay sa harap niya ang babaeng kanyang minamahal. Nayanig ang gusali sa kanyang dagandong. Binitawan niya si Haitani at nagmadaling pumunta sa labi ni Hanako. Tanging buhangin at mahinang bakas na lamang ng dating hugis niya ang naroon. Nagsisigaw si Jin ng paghihirap na naglilangaw sa buong bulwagan. Pinapanood ni Konoha ang eksena at hindi makapaniwala sa nakikita niya.
Naiintindihan niya na si Kuga ang pumatay kay Hanako. Nakatayo si Detective Sayama malapit sa kanya at nararamdaman ang bigat ng ginawa ni Kuga. Tumingin siya sa mga bangkay ni Siso at Amagi at nakita niyang parehong sugat ay mula sa bala. Kinumpirma ni Amagi kalaunan na si Kuga ang nagpaputok. Sabi niya, sinundan ng kanyang anak ang sarili nitong ideya ng katarungan hanggang sa huli. Tumayo si Haitani at pinunasan ang dugo sa kanyang dibdib. Tinitingnan niya si Jin at nakikita ang kawalan sa mga mata nito. Sabi niya, sa wakas ay nakalaya na si Jin mula sa pag-aalinlangan ng tao. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung paanong ang pusong nakakaramdam lamang ng pagmamahal ay lumilikha lamang ng kahinaan. Sinasabi niya na ang pagpatay ni Kuga kay Hanako ay nag-aalis sa kahinaan na iyon at ito ang gantimpala niya kay Jin. Sinusubukang magsalita ni Kuga pero sinipa siya ni Haitani. Kumikislap ang suit ni Kuga at ilang limiters ang nagsara upang protektahan ang kanyang katawan. Sumigaw ang koponan sa van na umabot na sa kritikal na antas ng pinsala ang kanyang suit. Tumakbo si Konoha patungo sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya habang umiiyak na tigilan na ang paghabol sa hustisya at tigilan na ang pakikipaglaban. Sabi niya, wala nang natitirang dapat protektahan kung mawawala siya sa sarili. Tumangala si Kuga sa kanya na may walang laman na mga mata. Tumatawa si Haitani sa buong eksena. Lumakad siya papunta kay Kuga at pinako siya sa lupa gamit ang isang paa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jin at sinabihan itong tapusin si Kuga. Sinasabi niya na si Alpha ang tunay na kaaway dahil pinatay niya si Hanako. Inabot ni Haitani ang espada ni Jin Kuga at sinabing ang pagpatay sa kanya ang magiging hudyat ng kanyang pagbabago tungo sa karisma. Kinuha ni Jin ang espada. Ang kanyang malaking pulang anyo ay naglalakad patungo kay Kuga. Si Konoha ay sumisigaw at nagmamakaawa sa kanya na huminto. Nakatayo si Jin sa ibabaw ni Kuga na nakataas ang espada. Sa isang sandali, mukhang susundin niya si Haitani. Sa huling segundo, nagbago ng direksyon si Jin. Sa halip, itinutusok niya ang espada sa Haitani. Tumusok ang talam sa dibdib ni Haitani at pinako siya sa lupa. Nakangiti pa rin si Haitani kahit noon. Sinasabi niya na maluwag niyang iniaalay ang kanyang buhay kung ito ang magiging daan upang isilang ang karisma. Hinugot ni Jin ang puso ni Haitani gamit ang kanyang mga kuko. Humihina ang katawan ni Haitani ngunit ginagamit niya ang kanyang huling lakas upang magpalabas ng dalawang malakas na saksak ng liwanag pataas. Ang mga saksak na ito ay tumama sa mahinang kisame ng gusali. Nagsisimulang gumuho ang bubong. Malalaking piraso ng semento at bakal ang bumabagsak patungo sa Konoha at Sayama. Sabay na nagre-react sina Jin at Kuga. Ginagamit ni Jin ang kanyang napakalaking katawan para itulak ang pinakamalaking piraso. Kuga, kahit nasira ang kanyang suit, hamarang sa kapatid niya at inilayo ang ilang mga labi. Magkasama, pinipigilan nila ang mga labi na durugan ang mga taong malapit. Nakikita ng team ni Kuga mula sa mga pagbasa na ang kanyang katawan ay lumalampas sa lahat ng limitasyon sa kaligtasan. Alam nila na hindi na siya makakalaban ng matagal. Tumigil sandali si Jin. Ang kanyang buong anyong set ay nagliliwanag sa natitirang enerhiya. Pagkatapos ng alikabok, magkaharap sina Jin at Kuga. Walang galaw ang katawan ni Haitani sa malapit. Tinanong ni Jin si Kuga kung iligtas lang siya ng mga tao kapag tao sila. Tinutukoy niya si Hanako at ang paraan ng pagpatay ni Kuga sa kanya sa kabila ng kanyang nakaraang pagiging tao. Sumagot si Kuga na siya ay isang manlalaro at kailangan niyang mamatay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sabi niya, kailangan ng sakripisyo sa anumang digmaan. Tiningnan siya ni Jin nang may galit at pagkadismaya. Tinanong niya kung bakit hindi kailanman sinubukan ni Kuga na maghanap ng ibang paraan. Sinasabi niya na palagi niyang susubukang iligtas ang lahat ng hindi ginagamit ang sakripisyo bilang dahilan. Tinanggal ni Kuga ang kanyang helmet. Mukhang ligaw at hindi mapakali ang kanyang mga mata. Sabi niya hindi na niya nakikita si Jin bilang bayani. Sinasabi niya na ang bayani ay isang taong nagtatagumpay laban sa kasamaan at ngayon si Jin ang nasa pagitan niya at ng katarungan. Ipinahayag ni Kuga na papatayin niya si Jin dahil hanggat may angel ring si Jin, lilito ang mga manlalaro. Sinugod ni Kuga si Jin. Madaling naiwasan ni Jin ang kanyang mga atake. Pinabagsak niya si Kuga sa lupa sa isang suntok lang at pinako siya doon. Bumangon muli si Kuga, hingal na hingal.
Ibinalik niya ang kanyang sandata sa gun mode at tinutok kay Jin. Umiiyak si Konoha at sinasabing tumigil na siya, pero hindi siya nakikinig. Tumigil si Jin. Hindi siya gumagalaw para ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang mga mata ay may pagod ngunit determinado. Nanginginig ang kamay ni Kuga habang hinihila niya ang gatilyo. Tumutunog ang putok sa buong bulwagan. 3 taon ang lumipas. Bumabalik ang lungsod sa kakaibang anyo ng normal na buhay. Sa gabi, gayunpaman, may mga manlalaro pa ring lumilitaw sa madilim na mga eskinita. Isang gabi, isang manlalaro na may baluktot na likas na ugali ang nagkulong sa isang lalaki sa pagitan ng mga pader. Bago pa man siya mapatay ng manlalaro, bumaba si Alphys sa kanyang puting suit. Tinalo niya ang manlalaro sa malinis na pagpalo. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya. Sinabi sa kanya ng Alphys na tumawag ng tulong anumang oras na kailangan niya ito. Ang mga ulat sa balita ay nag-uusap tungkol sa pag-atake. Sinasabi nila na bumaba ang mga insidente ng mga manlalaro sa nakalipas na 3 taon. Sinasabi nilang ang mga Alphys ang nagpapanatili ng kapayapaan sa lungsod. Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan. Si Kuga ay nasa opisina na ngayon ng Pangulo ng Amagi Corporation. Puno ng papel at monitor ang kanyang mesa. Pumasok si Mayo sa silid na nakangiti. Magkasintahan na silang dalawa ngayon. Tinanong ni Kuga kung bakit maaga siyang dumating dahil ilang oras pa bago magsimula ang party ng kumpanya. Tumatawa si Mayo at sinasabing gusto niyang makita siya bago ang kaganapan. Binanggit nila ng maikli ang mga manlalaro at umaasang walang makakaabala sa kasiyahan. Naaalala ni Kuga ang huling sandali 3 taon na ang nakalipas. Nang paputukan niya si Jin, gumalaw si Jin sa huling sandali at naiwasan ang isang nakamamatay na tama. Pagkatapos ay tinabig ni Jin ang baril at pinako si Kuga sa sahig. Ang buong anyo ni Jin ay nagsisimulang magbago palalo. Tumbong ang lumalaki mula sa kanyang likod at ganap na natatakpan ng helmet ang kanyang mukha. Mas nagiging marahas ang kanyang aura. Nararamdaman ng tagalinis na malapit nang lumitaw ang charisma. Lumalakad siya patungo sa gusali. Itinaas ni Jin ang kanyang kamay at naghandang patayin si Kuga, ngunit may isang bagay sa loob niya na lumalaban. Sumisigaw siya at pinipilit ang sariling katawan na huminto. Ang mga pakpak at helmet ay nagkawasak sa mga partikulo ng liwanag at nawala. Bahagyang lumiliit ang anyo ni Jin, ngunit nananatiling buo. Tinitingnan niya si Kuga, si Konoha, at si Sayama. Inuulit niya ang salitang sinabi sa kanya minsan ni Sayama noong bata pa siya. Sabi niya, kailangang manatiling matatag ang mga tao, dahil hindi nila kailanman makikita ang pag-asa sa lupa. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa gusali at naglaho sa gabi. Sinusubukang habulin siya ni Kuga, pero pinigilan siya ni Mitsugay. Sabi ni Mitsugay, mayroon pa ring ring of exposure, si Jin, pero ang mga turo ni Kanzaki ang nagpapanatiling tao ang kanyang puso. Sabi niya, nabigo si Haitani dahil hindi niya kayang burahin ang pagiging tao ni Jin. Ipinaliwanag niya na ipinanganak ang mga manlalaro na may likas na kakayahang pumatay, at sinubukan nilang gamitin ni Kanzaki ang likas na kakayahang iyon upang sirain ang iba pang manlalaro. Upang magawa iyon, kailangang palakihin ni Kanzaki si Jin bilang isang tao na nakakaintindi ng pagmamahal at empatiya upang makontrol niya ang kanyang sariling kalikasan. Sa kasalukuyan, nakatingin si Kuga sa buong lungsod. Nagtataka siya kung nagtatago ang mga manlalaro dahil takot sila sa mga alpha o dahil takot silang muling lumitaw si Jin bilang ZET. Sinabi ni Mayo sa kanya na huwag mag-alala at sinabing ang lahat ay nakikita na ngayon kay Alphys bilang isang bayani. Tinatanong ni Kuga sa kanya kung ano ang palagay niya sa katarungan. Sinagot niya na, para sa kanya, siya ang katarungan. Sa Undertown, namimigay ng pagkain sa mga walang tirahan sina Konoha at Akemi. Nakatayo silang magkatabi tulad ng ginawa nila noon kasama si Amagi. Salamat ang mga tao sa kanila. Dumating si Detective Sayama at binati sila. Tinanong niya kung may balita na sila kay Jin. Umiling si Konoha. Bamantong hininga si Akemi at sinabing sana man lang tumawag si Jin kahit minsan. Sinabi niya na tanging ang Alphys lamang ang kinikilalang bayani mula ng malaking laban na iyon. Sinabi ni Sayama na hindi pa siya sumusuko sa paghahanap kay Jin. Hinihiling niya sa kanila na tawagan siya kung makita nila muli si Jin.
Tumangala si Konoha sa kalangitan sa gabi at nagtataka kung nasaan na si Jin ngayon. Mamaya ng gabing iyon, dalawang dalagang babae ang lumapit sa isang mag-asawa sa isang madilim na eskinita. Ang mga babae ay nagpapakita ng kabaitan at pagiging malandi. Sinusubukan ng mga lalaki na lumapit sa kanila. Biglang bumaba sa harap nila si Jin, sa anyong ZET. Maliwanag na kumikinang ang kanyang singsing ng anghel at naglalabas ng isang alon ng liwanag. Nagsigawan ang dalawang batang babae habang natutunaw ang kanilang pagbabalat kayo bilang tao. Ang kanilang mga katawan ay nagiging anyong manlalaro. Mabilis na umaatake si Jin at pinapatay ang dalawang manlalaro bago pa man sila makarik. Ang dalawang lalaki ay tumakas sa sobrang takot. Mula sa mga anino sa malapit, may isang payat na figure ang nanunood. Si Haitani, na kahit paano ay nakaligtas sa nasirang kalagayan. Nanghiwa ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Jin. Sa isang lugar ng construction sa ibang bahagi ng lungsod, nag-iisa si Jin. Tumitaw ang tagalinis sa likod niya na hawak ang kanyang nagliliwanag na espada. Sinabi niya kay Jin na gusto siyang kausapin ng Panginoon ng Kasamaan. Binalaan siya ni Jin na ang kanyang singsing ng anghel ay magiging sanhi ng pagbabalik ng Master kung sakaling magkita sila. Sabi ng tagalinis, gusto pa rin niya ang pulong dahil nag-aalala ang amo. Binabalaan din niya si Jin na baka kasing mapanganib si Kugo sa Evil gaya ng pagiging mapanganib ni Jin. Tumango si Jin. Naiintindihan niya na marupok pa rin ang mundo. Tumalon siya mula sa gilid ng gusali. Habang bumabagsak siya, inaktibo niya ang kanyang angel ring at muling nag-transform bilang Zet. Nagniningning na pula ang kanyang katawan sa madilim na kalangitan habang lumalabas siya upang manghuli ng anumang manlalaro na nagbabanta pa rin sa lungsod.